Nakarinig si Elena, bawat salita, bawat pangiinsulto na binalutan ng sopistikasyon. At habang ang asawa ng bilyonaryo ay naniniwalang ang Pranses ang perpektong panangga niya, ang tindera ay sumagot, matatag, kalmado at natahimik ang buong butik. At ang ginawa niya pagkatapos ay hindi paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan pa. May mga lugar sa mundo na itinayo para paalalahanan kang hindi kakabilang sa kanila. Ang butik na Hiyas ng Maynila ay isa sa mga lugar na iyon na matatagpuan sa puso ng Forbes Park, Makati. Ang mga vitrine nito ay kumikinang na parang mga pangako na karamihan ay maaari lamang pagmasdan mula sa bangketa. Sa loob, ang hangin ay may amoy ng mamahaling pabango at ng tanging uri ng kawalang interes na umiiral lamang sa mga espasyong pinansya ang nagdidikta kung sino ang karapat-dapat sa ngiti at kung sino ang dapat balewalain. Ang mga sahig ay marmol na puti at ang mga salamin ay may gintong marko. At sa gitna ng lahat ng kinakalkulang karangyaan na iyon, inayos ni Lara Reyes nang maingat ang bagong dating na koleksyon, piraso por piraso, na may tahimik na konsentrasyon ng isang taong mahal ang ginagawa, kahit na hindi ito laging napapansin ng mundo. Si Lara ay hindi galing sa Forbes Park. Siya ay galing sa isang simpleng barangay sa timog ng lungsod, kung saan ang hangin ay may amoy ng bagong lutong, pandesal, at kung saan ang kanyang lola, si Lola Celi, ang nagturo sa kanya mula pagkabata na ang dangal ay hindi nabibili o namamana. Ito ay itinatawid araw-araw sa bawat desisyon na ginagawa mo kapag walang nakatingin. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Hiyas ng Maynila. Hindi madaling makuha ang posisyong iyon. Si Jining. Clara Santos, ang manager, ay may reputasyong napakaselektibo at nang magpakita si Lara para sa panayam na may resume na nakalimbag sa ordinaryong papel at may malinis ngunit kitang-kitang simpleng sapatos, may sandaling, isang segundo lamang kung saan tiningnan siya ni Clara mula ulo hanggang paa, na may tahimik na pagtatasa na natutunan na ni Lara na kilalanin iyon ang tingin na nagsasabing, hindi ka nababagay dito. Ngunit nababagay si Lara sa paraang hindi pa naiintindihan ng karamihan sa butik na iyon. Ang umagang iyon, ang langit sa itaas ng Makati ay bughaw at ang liwanag ay pumasok sa mga bintana ng Hiyas ng Maynila na may kaliwanagang nagpapaganda sa lahat kaysa sa kung ano ito. Tinapos ni Lara ang pag-aayos ng bagong koleksyon at umupo sa likod ng pangunahing counter na may maliit na notebook kung saan minsan niyang isinusulat ang mga kasabihan na itinuro ni Lola Celi. Mga kasabihan sa Pranses, mga taludtod ng mga Makata na binibigkas ng kanyang lola ng kabisado habang naghahanda sila ng almusal ng magkasama sa maliit na kusina na puno ng mga lumang libro na para kay Lara ang pinakamayaman na lugar sa mundo. Si Lola Celi ay naging guro ng panitikan at Pranses sa loob ng ilang dekada. Hindi siya nagkaroon ng pera, hindi siya nagkaroon ng mga diploma na nakasabit sa dingding, ngunit nagsasalita siya ng Pranses na may likas na galing na nagpapatahimik sa sinumang nakikinig. At ipinamana niya ang anugera na iyon kay Lara nang may parehong pagiging bukas palad na pagbibigay niya ng pagkain nang walang hinihinging kapalit dahil lamang sa pagmamahal. Inilagay ni Lara ang notebook nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng pagbubukas ng main door. Una siyang pumasok. Si Ricardo Rico de Leon ay ang uri ng lalaking nagpuno sa isang silid nang hindi niya sinasadya, hindi dahil sa kanyang tangkad o anyo, kundi dahil sa tanging enerhiya na pumapalibot sa mga taong sanay na ang mundo ay umiikot sa kanilang mga desisyon. Kilala siya sa mga business circle, nang lungsod bilang isang lalaking kaunti ang salita ngunit matibay ang resulta. Binuo niya ang kanyang yaman sa sektor ng real estate sa pamamagitan ng kombinasyon ng estratehikong pananaw at kalkuladong pagiging walang emosyon na hinahangaan ng kanyang mga kasosyo at kinatatakutan ng kanyang mga kakumpetensya. Palagi siyang naglalakad na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa at bahagyang nakapikit ang mga mata na parabang patuloy na sinusuri ang halaga ng lahat ng nakikita niya. Sa likod niya ay pumasok si Isabela. Si Isabela de Leon ay lahat ng maaring bilhin ng pera kapag matagal nang hindi nakaririnig ng hindi. Bawat detalye ng kanyang presensya, mula sa handbag, na dala niya hanggang sa paraan ng paggalaw niya ng ulo ng pumasok, ay idinisenyo upang iparating ang iisang bagay. Ako ay importante at dapat mong malaman iyon. Taglay niya ang tanging katiyakan ng isang taong hindi kailanman kailangang magpaliwanag sa sinuman at ginagamit niya ito na parang paghinga.
Mabilis na lumabas si Clara mula sa kanyang opisina. Napansin ni Lara kung paano halos biglaang nagbago ang manager. Mas tuwid ang likod, mas malawak ang ngiti, ang tono ng boses ay tumaas ng isang antas. Mr. De Leon, Mrs. De Leon, maligayang pagdating sa hiyas ng Maynila, sabi ni Clara sa warmth na pinipili na nakareserba lamang para sa mga client na nagdudulot ng malalaking komisyon. Isang karangalan na tanggapin kayo rito. Ano man ang kailangan ninyo, nandito kami para magsilbi. Tumango lang si Rico ng sandali nang hindi tumitingin. Si Isabela naman ay nagsimula ng maglakad sa butik na may tindig ng isang taong nag-iinspeksyon ng kanyang karapatan. Lumapit si Clara kay Lara na may ngiting hindi ngiti. Ikaw ang mag-aasikaso sa kanila, bulong niya. Halos hindi gumagalaw ang labi at siguraduhin mong maging perpekto ang lahat. Tumango si Lara. Lumapit siya sa mga De Leon ng may kalmadong hakbang at mainit na boses. Magandang hapon po. Ako po si Lara. Mayroon po ba kayong hinahanap na espesyal ngayong araw? Tiningnan siya ni Isabela. Isang mabilis na tingin, halos walang interes. Tulad ng ginagamit kapag tinitingnan ang isang bagay na itinuturing na hindi mahalaga. Pagkatapos ay humarap siya kay Rico at may binulong sa tainga na hindi narinig ni Lara. Si Rico naman ay tumingin kay Lara at ang tingin niya ay iba. Hindi ito ang tingin ng pagtatasa na kilalang kilala na ni Lara. Ito ay isang bagay na mas mahirap basahin na para bang sa sandaling iyon ay may nakita siya na hindi niya inaasahang makita roon. Gusto naming makita ang mga gamit sa bagong koleksyon, sabi niya sa mababa niyang boses na ginagamit niya sa lahat, mula sa pagsasara ng kontrata hanggang sa pag-order ng kape. Siyempre po, sagot ni Lara. Kakaayos ko lang nito kaninang umaga. Sundan niyo po ako. Inakay niya sila patungo sa lugar kung saan nakadisplay ang bagong koleksyon. Habang naglalakad, kinuha ni Isabela ang ilang piraso, pinagmasdan niya ng sobra-sobra at ibinalik sa mga ibabaw ng may pagpapabaya na pinaghirapang huwag pansinin ni Lara. Bawat piraso ay kumakatawan sa mga oras ng pagtatrabaho ng isang tao. Bawat pagpapabaya ni Isabela ay isang maliit na kilos ng kapangyarihan na hindi nangangailangan ng salita upang maipahayag. Kinuha ni Lara ang bawat piraso ng tahimik, inayos itong muli, ngumiti, nagpatuloy. Doon nagsimula ang lahat. Kinuha ni Isabela ang isang handbag. Mula sa koleksyon, tinitigan ito at pagkatapos, nang hindi tinitingnan si Lara, ay nagsimulang magsalita sa Pranses. Mabilis siyang magsalita. Taglay ang bahagyang artipisyal na pagbigkas ng isang taong natuto ng wika sa mga pribadong klase upang magamit ito ng eksakto sa mga sandaling tulad nito. Humarap siya kay Rico at nagsimulang magkomento ng may nakakatuwang ngiti tungkol sa tindera na nasa harapan nila. Sinabi niyang ang mga babaeng sales lady na ito ay laging nagpapakita ng mukha ng eksperto kahit wala namang alam. Sinabi niyang sigurado siyang hindi man lang nakatapos ng pag-aaral si Lara. Sinabi niyang halos nakakatawa na may ganito na nagtatrabaho sa gitna ng mga bagay na hindi niya kailanman kayang bilhin. At pagkatapos ay tumawa siya. Isang magaan na tawa, elegante sa forma, ngunit mabigat sa dala. Hindi tumawa si Rico, napansin ito ni Lara. Nakatingin siya sa isang piraso ng koleksyon, nakapako ang tingin, ngunit bahagyang nanigas ang kanyang panga sa loob ng isang segundo. Hindi gumalaw si Lara. Narinig niya ang bawat salita, bawat pantig, bawat kulay ng boses sa pag-uusap na iyon na idinisenyo upang saktan siya sa ilalim ng panangga ng isang wika na inakala ni Isabela na hindi niya maiintindihan. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng mga sandaling iyon kung saan ang mundo ay nagpapasya nang hindi ka kinukonsulta, na hindi ka karapat-dapat sa respeto. Naramdaman niya ito sa dibdib gaya ng dati, gaya ng unang beses, gaya ng lahat ng beses. Ngunit nakarinig din siya ng ibang boses. Isang boses na nagmula pa noong nakaraang mga taon, mula sa isang maliit na kusina na puno ng mga libro, mula sa isang matandang babae na humahawak sa kanyang mukha at nagsasabi sa kanya ng may ganap na paniniwala, Lara, ang kaalaman na nasa loob mo ay walang makakakuha. Huwag kang sasagot mula sa sakit, sagutin mo mula sa lakas. Lola Selly. Laging si Lola Selly. Dahan-dahang huminga si Lara at naghintay. Nagpatuloy si Isabela sa pagsasalita. Ngayon ay nagkokomento tungkol sa presyo ng isa sa mga piraso, sinasabi kay Rico sa Pranses na marahil ay hindi alam ng tindera kung paano basahin ng tama ang mga tag na ang mga tulad niya ay para lang sa pagngiti at paghawak ng mga supot. Doon nagbago ang isang bagay sa butik. Hindi ito isang tunog, hindi ito isang biglaang galaw, ito ang katahimikan na nauuna sa mga bagay na mahalaga.
Itinaas ni Lara ang kanyang tingin. Tiningnan si Isabela ng diretso at sa isang kapayapaan na nagmula sa kaibuturan. Sa isang lugar na hindi kayang bilhin ng pera o abutin ng kayabangan, ay sumagot siya sa Pranses. Parfait, matatas, dumadaloy, na may malambot at mainit na accent na itinuro sa kanya ni Lola Celi na bigkasin tuwing umaga ng kanyang pagkabata. Sinabi niya sa kanya ng may perpektong kagandahang asal na ang pirasong hawak niya ay bahagi ng isang limited edition na ang designer ay isang batang nagtapos sa isang art school sa Baguio na tumagal ng ilang buwan upang mapino ang bawat detalye at nasa kanyang personal na opinyon ay ito ang pinakatotoong piraso sa buong koleksyon dahil ito ay ginawa ng mga kamay ng isang taong nagmamahal sa kanyang ginagawa, hindi ng pera ng isang taong nagnanais lamang magpahanga. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti siya. Kalmado, walang anumang bahid ng agresyon. Ang katahimikan na bumalot sa hiyas ng Maynila ay isa sa mga nararamdaman ng pisikal. Isang client na nagbabalik tanaw sa isang catalog, sa likuran ay nag-angat ng tingin. Isang kasamahan na nag-aayos ng paninda malapit ay huminto sa pagkilos, kahit si Clara, na nagmamasid sa eksena mula sa malayo na may nagbabantay na ekspresyon, ay bahagyang nagbukas ng bibig nang hindi niya namamalayan. Ang mukha ni Isabela ay dumaan sa iba't ibang estado sa loob ng ilang segundo. Una ang pagkagulat, pagkatapos ay isang bagay na katulad ng pagkalito, at pagkatapos ay napakabilis, ang tanging pamumula na hindi kahihiyan, ngunit ang reaksyon ng isang taong hindi pa kailanman napapahiya at hindi alam kung ano ang gagawin sa damdaming iyon. Si Rico naman ay gumawa ng hindi inaasahan. Tiningnan niya si Lara. At sa kanyang mga mata, ang mga matang sanay sa pagtatasa ng halaga ng mga bagay, ay may lumitaw na iba isang bagay na hindi alam ni Lara kung paano pangalanan sa sandaling iyon, ngunit naiwan sa isang lugar sa kanyang memorya. Iyan lang po ba ang nais ninyong makita ngayong araw? Tanong ni Lara na may parehong kabaitan kung paano sinimula ng hapon, na para bang ang mga huling minuto ay ganap na ordinaryo. Hindi sumagot si Isabela. Si Rico ang nagsalita. Bibilhin namin iyan, sabi niya. Itinuturo ang eksaktong handbag na hawak ni Isabela. At habang si Lara ay patungo sa counter upang ihanda ang bibilhin, naramdaman niya ang tingin ni Ricardo de Leon na sumusunod sa kanya. Hindi sa pag-uusisa ng dati, kundi sa isang bagay na kakatwa na kahawig ng pagkilala. Ang hindi alam ni Lara sa sandaling iyon ay hindi magtatapos ang araw na iyon sa pagbebenta na iyon, na babalik si Rico, na hindi makakalimutan ni Isabela ang nangyari sa butik na iyon, at na si Lola Celi sa kanilang bahay sa timog ng lungsod, ay naghihintay sa kanyang apo na may balitang magbabago sa takbo ng lahat ng malapit ng dumating. Sa gabing iyon, nahuli si Lara sa pag-uwi, hindi dahil mahaba ang biyahe, kundi dahil kailangan niyang maglakad. Kailangan niyang damhin ang hangin ng lungsod sa kanyang mukha, pakinggan ang pamilyar na ingay ng mga kalye, ipaalala sa sarili na ang mundo ay mas malaki kaysa sa 4 na pader na marmol ng hiyas ng Maynila. Naglakad siya sa mga Mi Avenue na nagpapalit ng pangalan at katangian mula sa kinakalkulang kagandahan ng Forbes Park hanggang sa magulong init ng kanyang barangay, kung saan ang mga food stall ay nagpapailaw pa rin sa mga kanto at ang mga tao ay nagbati sa isa't isa sa kanilang mga pangalan. Nang itulak niya ang pinto ng kanilang bahay, ang amoy ng cinnamon at ensaymada ang sumalubong sa kanya tulad ng dati na para bang alam ng tahanan kung kailan kailangan ng yakap bago pa man may gumawa nito gamit ang mga braso. Si Lola Celi ay nakaupo sa mesa ng kusina. Mayroon siyang tasa ng tsaa na dapat ay malamig na at isang ekspresyon na agad na nakilala ni Lara. Ito ang ekspresyon ng kanyang lola kapag nagtatago ng isang mahalagang bagay, kapag handa na ang mga salita, ngunit naghihintay sila sa tamang sandali upang lumabas. Umupo ka, aking ineng, sabi ni Lola Celi. Walang paligoy-ligoy. Inilapag ni Lara ang kanyang bag sa isang upuan at umupo. May nagbigay sa kanya ng babala sa tono ng kanyang lola na ang parating ay hindi isang simpleng pag-uusap. Ngayon tumawag mula sa St. Jude Medical Center, simula ni Lola Celi, na may kapayapaan na tanging ang mga taong natutong magbigay ng masamang balita sa mundo nang hindi bumibigay ang sarili. Ang mga resulta ng huling pagsusuri ay hindi ang inaasahan namin. Naramdaman ni Lara na naging mas siksik ang hangin sa kusina. Ano ang sinabi nila? Kailangan ko ng bagong paggamot, mas kumpleto at mas mahal. Tinitigan ni Lola Celi ang kanyang tasa ng tsaa.
Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay panandalian, ngunit mabigat na parang tingga. Alam ni Lara ang mga numero ng kanyang buhay nang may masakit na katumpakan. Alam niya kung magkano ang kinikita niya, magkano ang upa, magkano ang halaga ng bawat consultation ng kanyang lola. Natutunan na niyang magbalanse sa mga numerong ito mula noong siya ay bata pa, na may tahimik na kasanayan ng isang taong hindi kailanman nagkaroon ng luho na hindi malaman kung magkano ang meron siya. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan niya ang babaeng lahat para sa kanya, alam niyang hindi aabot ang mga numero. Aayusin natin yan, sabi ni Lara, nang may katatagan na hindi pilit. Ito ang katatagan ng isang taong walang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa kanyang sinasabi. Tinitigan siya ni Lola Selly sa mga matang dekada nang nakakabasa sa kanya. Lara, aayusin natin iyan, apo. Tumango si Lola Selly ng dahan-dahan at pagkatapos, na may lambing na tumagos sa lahat ng pananggalang ni Lara, ay inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at tinakpan ang kamay ng kanyang apo ng kanya. Kumusta ang araw mo? Nag-alinlangan si Lara ng isang segundo at pagkatapos ay ikinuwento ang lahat. Nang matapos siya, nanahimik si Lola Selly sa loob ng mahabang sandali. Sa labas, may tumahol na aso sa malayo at may nagpatugtog ng musika sa bahay sa tapat. Ang buhay sa barangay ay nagpatuloy, walang pakialam at tuloy-tuloy tulad ng dati. Mabuti ang sagot mo, sabi ni Lola Selly sa wakas. Sumagot ako mula sa lakas, sabi ni Lara. Inuulit ang mga salita na itinuro ng kanyang lola. Ganoon nga, isang paghinto at siya, ang asawa. Naisip ni Lara ang tingin ni Rico de Leon sa sandaling iyon na mahirap basahin na naiwan sa isang lugar na hindi niya alam kung paano pangalanan. Hindi ko alam. Sagot niya ng tapat. Tumango si Lola Selly na para bang ang sagot na iyon ay nagsabi sa kanya ng higit pa kaysa sa anumang bagay. Kinabukasan, ang umaga ay nag-umpisa na parang dati. Ang mga sahig na marmol, ang mga salamin na ginto, ang pabango sa hangin. Dumating si Lara ng maaga, bumati sa kanyang mga kasamahan at sinimulan ang kanyang mga gawain. Mukhang normal ang lahat hanggang nang tawagin siya ni Clara sa kanyang opisina. Ang opisina ng manager ay maliit, ngunit maayos na may katumpakan na nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa kanyang katangian. Bawat bagay sa tamang lugar, bawat papel sa kaukulang folder. Si Clara Santos ay isang babaeng lubos na naniniwala na ang kaayusan ang tanging paraan upang makontrol ang isang mundong kung hindi man ay magiging masyadong magulo. Isara mo ang pinto, sabi ni Clara nang hindi inaangat ang tingin sa kanyang mesa. Isinara ni Lara ang pinto at naghintay ng nakatayo. Sa wakas ay tiningnan siya ni Clara at sa kanyang ekspresyon ay mayroong isang bagay na hindi agad na matukoy ni Lara. Hindi ito galit, ito ay isang bagay na mas katulad ng pagiging hindi komportable ng isang taong kailangang magsalita ng isang bagay na ayaw niyang sabihin. Nakarinig ako ng tawag ngayong umaga, simula ni Clara, pinagsasama ang mga kamay sa ibabaw ng mesa mula kay Mrs. De Leon. Walang sinabi si Lara, galit siya sa nangyari kahapon. Pinili ni Clara ang bawat salita ng maingat. Naniniwala siyang hindi angkop ang interaksyon para sa antas ng serbisyo na iniaalok natin sa butik na ito. Inasikaso ko ang mga client nang may respeto at profesionalismo sa lahat ng oras, sagot ni Lara ng kalmado. Alam ko. Huminto si Clara. Hindi ako sapat na malapit para marinig ang lahat, ngunit nakita ko ang nakita ko at nakita kong nanatili ka sa iyong lugar. Naghintay si Lara dahil alam niyang hindi doon nagtatapos ang pag-uusap. Ang problema, Lara, ay hindi pangkaraniwang client, ang mga De Leon. Ibaba ng bahagya ni Clara ang kanyang boses. Si Ricardo De Leon ay isa sa mga pangunahing business partner ni Don Ernesto, ang may-ari ng butik. Ang kanilang mga bibilhin ay kumakatawan sa isang malaking bahagi ng kita ng butik na ito. At kapag tumawag ang isang taong may ganoong bigat para magreklamo, tatanggalin ba ako? Ang tanong ay lumabas ng direkta. Walang drama. Tanging ang pangangailangan na malaman ang katotohanan. Binuksan, isinara, at muling binuksan ni Clara ang kanyang bibig. Sa ngayon, hindi. Ngunit kailangan kong tiyakin na sa hinaharap ay panatilihin mo ang isang mas diskretong profile kapag nakikipag-ugnayan ka sa mga client ng ganoong antas. Iwasan ang anumang tensyon, naramdaman ni Lara na may humigpit sa kanyang dibdib. Hindi ito takot. Ito ang tanging pakiramdam kapag ang mundo ay humihiling sa iyo na magpaliit upang magkasya ang iba ng mas komportable. Naiintindihan ko, sabi niya, at lumabas mula sa opisina na tuwid ang likod.
Ang hindi alam ni Lara sa sandaling iyon ay sa ibang bahagi ng lungsod, sa isang matayog na palapag ng isang gusaling salamin sa Financial District, si Rico De Leon ay may ibang pinag-uusapan. Ang kanyang personal na opisina ay eksaktong inaasahan mula sa isang lalaking tulad niya, gumagana, simple, ngunit maluwag, na may tanawin na sumasaklaw sa malaking bahagi ng abot-tanaw ng lungsod. Nakatayo si Rico sa harap ng bintana nang pumasok si Mateo Reyes. Si Mateo ay bata na may pagkawalang tigil na enerhiya ng mga mamamahayag na naniniwalang mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan. Dumating siya upang magtrabaho bilang communications advisor para sa De Leon Group. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas, inirekomenda ng isang contact na mayroon sila. Kinuha siya ni Rico dahil matalino at direkta ito dalawang katangian na lalong nagiging bihira sa mga bilog kung saan siya gumagalaw. Kailangan kong mag-imbestiga ng isang bagay, sabi ni Rico nang hindi inaalis ang tingin sa bintana. Kinuha ni Mateo ang kanyang notebook. Isang tindera ang nagtatrabaho sa hiyas ng Maynila, si Lara Reyes. Itinaas ni Mateo ang tingin mula sa notebook. Anong uri ng investigasyon? Gusto kong malaman kung sino siya. Hindi ang kanyang credit history o ang kanyang address. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Sa wakas ay humarap si Rico. Kahapon ay may ginawa siyang kakaunti lamang ang gumagawa. Pinanatili niya ang kanyang dangal noong mas madaling hindi gawin. At may sinabi iyon sa akin tungkol sa kanya na interesado akong maunawaan. Itinala ito ni Mateo. Naisip niya ang kakayahan niyang itago ang sarili niyang mga opinyon habang nagtatrabaho, kahit na sa sandaling iyon, isa sa kanila ay panandaliang dumaan sa kanyang isip. Ang lalaking ito ay naghahanap ng isang bagay na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Mayroon pa ba? Tanong ni Mateo. Nag-alinlangan si Rico ng isang saglit. Isang saglit lamang. Oo, gusto ko ring malaman kung ano ang tunay na sitwasyon sa pananalapi ng hiyas ng Maynila. Itinaas ni Mateo ang isang kilay, halos hindi nakikita, ngunit hindi nagtanong. Itinala niya at lumabas. Bumalik si Rico sa bintana. Sa ibaba, ang lungsod ay gumagalaw sa tuloy-tuloy na enerhiya na hindi humihinto para sa sinuman. Naisip niya ang butik, ang katahimikan na bumagsak nang sumagot si Lara sa Pranses, ang ekspresyon ni Isabela pagkatapos, at isang bagay na matagal na niyang nararamdaman sa sarili niyang dibdib, isang bagay na masyadong kahawig ng pagod sa pamumuhay, sa paraang hindi na niya kilala bilang kanya. Nang hapon na iyon, habang inaayos ni Lara ang huling mga gamit bago magsara, narinig niya ang kampanilya ng main door. Itinaas niya ang tingin, si Rico De Leon iyon, nag-iisa, walang Isabela, walang mga assistant, walang hindi nakikitang baluti na dala niya noong una siyang dumating. Tanging siya, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa at ang tingin na natutunan ng kilalanin ni Lara, ngunit hindi pa lubos na mababasa. Mabilis na lumabas si Clara mula sa kanyang opisina na parang may espesyal na sensor para sa mga mahalagang client. Ngunit sandaling itinaas ni Rico ang isang kamay. Kailangan ko lang po sanang makausap sandali si Beb Lara. Kung maaari po. Tiningnan ni Clara si Lara, pagkatapos ay si Rico, at na may ngiti na nagtatago ng halo ng pagkalito at pagkakalkula, ay tumango at umatras. Dahan-dahang lumakad si Rico patungo kay Lara. Huminto siya sa isang magalang na distansya at sa sandaling wala sa kanila ang nagsalita. Paparating ako para humingi ng tawad, sabi niya sa wakas. Tinitingnan siya ni Lara na tunay na nagulat. Ang nangyari kahapon ay hindi tama. Ang mga sinabi, ginawa, huminto siya ng sandali. Hindi dapat nasabi at hindi mo nararapat marinig iyon. Naramdaman ni Lara na may gumalaw sa loob niya, na para bang isang piraso ang nagkasya sa isang lugar kung saan dati ay may hindi pagkakomportable na natutunan ng baliwalain. Pinahahalagahan ko iyon, sagot niya ng may katapatan. Tumango si Rico, tumingin sa paligid ng sandali, na para bang naghahanap ng tamang salita sa gitna ng mga item na nakadisplay. Ang lola ko rin ay nagsasalita ng Pranses. Bigla niyang sinabi sa ibang tono, mas malumanay, mas makatao. Naaalala ko siyang nagbabasa ng malakas sa wikang iyon noong bata pa ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, ngunit ang tunog ng kanyang boses ay parang musika. Tinitigan siya ni Lara at sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng isang bagay sa likod ng panlabas na anyo ng lalaking ito. Isang maliit ngunit totoo. Isang maliit na lamat sa ibabaw ng isang taong gumugol ng masyadong mahabang panahon na maging eksakto kung ano ang inaasahan ng mundo sa kanya. Ang mga taong nagtuturo sa atin ng mga wika, sabi ni Lara, ng dahan-dahan,
Sa katotohanan ay nagtuturo sa atin ng higit pa sa mga salita. Tinitigan siya ni Rico at sa kanyang mga mata ay may nangyari na wala sa kanila ang handang pangalanan pa. Ano ang pangalan ng iyong lola? Tanong niya. Sally, sagot ni Lara. Donya, Sally. Paulit-ulit na binigkas ni Rico ang pangalan ng tahimik na para bang iniimbak niya ito sa isang lugar. Nagpaalam siya sa pamamagitan ng isang maikling pagyuko ng ulo at naglakad patungo sa labasan. Bago niya itulak ang pinto, huminto siya. Sana ay mabuti ang kalagayan ng iyong lola, sabi niya nang hindi humaharap at lumabas. Naiwan si Lara na nakatayo ng ilang segundo na ang parira lang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Sana ay mabuti ang kalagayan ng iyong lola. Hindi niya maaaring malaman ang anumang bagay tungkol kay Lola Sally. Ito ay isang magalang na salita, pangkaraniwan, sa uri ng sinasabi ng mga tao nang hindi nag-iisip. Ngunit naramdaman niya na parabang may nagbukas ng ilaw sa isang silid na matagal nang madilim. Ang hindi alam ni Lara sa sandaling iyon ay sa kabilang dulo ng lungsod, si Isabela de Leon ay nagtatype ng numero sa kanyang telepono na may ekspresyong hindi magandang balita na ang paghingi ng tawad ni Rico ay hindi nakalipas nang hindi napapansin na may nag-abiso sa kanya tungkol sa kanyang pagbisita sa hiyas ng Maynila at na si Isabela ay eksaktong uri ng tao na nagkakamali sa pagmamalaki bilang katarungan. Ang gagawin niya pagkatapos ay hindi magiging elegante, ngunit magiging matibay. May mga hampas na hindi masakit kapag dumating, masakit pagkatapos kapag nag-iisa ka na, kapag nawala na ang ingay ng mundo at tanging ang katahimikan ng sarili mong silid na lang ang natira at bigla mong naintindihan ang lawak ng nangyari sa iyo. Iyon ang pinakamahirap na hampas upang mabuhay, hindi ang nagpapatumba, ngunit ang nagiiwan na nakatayo ngunit walang laman, na para bang may pumasok ng walang pahintulot at kinuha ang isang bagay na hindi mo pa alam kung paano pangalanan. Masyado nang mabilis na maiintindihan ito ni Lara. Nagsimula ang umaga ng walang senyales ng kung ano ang paparating. Nagbukas ang hiyas ng Maynila tulad ng dati na may halos seremonyal na katumpakan na hinihingi ni Clara Santos sa kanyang koponan. Dumating si Lara ng maaga tulad ng bawat araw. Bumati sa kanyang mga kasamahan, sinuri ang kalagayan ng koleksyon at sinimulan ang kanyang mga gawain ng may tahimik na konsentrasyon ng isang taong nakakahanap ng dangal sa mahusay na pagkakagawa ng trabaho, anuman ang laki ng gawain. Mukhang normal ang lahat. Ngunit sa lungsod, ilang kilometro ang layo, gumagalaw na ang mga piyesa na hindi nakikita ni Lara. Hindi pinoproseso ni Isabela de Leon ang mga bagay ng tahimik. Nagpoproseso siya sa pamamagitan ng pagkilos. Iyon ang kanyang likas na katangian na itinayo sa loob ng maraming taon ng pamumuhay sa isang mundo kung saan ang pera at koneksyon ay mga kasangkapan na ginagamit ng walang pag-aatubili kapag may naglakas loob na tawirin ang ilang mga hangganan. At para kay Isabela, ang nangyari sa boutique na iyon ay hindi lamang isang hindi komportableng anekdota, ito ay isang paghamak. Bago mag-almusal, 3 tawag na ang ginawa niya. Ang una, sa isang kaibigan na may impluensya sa ilang mga bilog ng negosyo sa lungsod. Ang pangalawa, sa isang taong hindi niya binibigkas ang pangalan ng malakas, ngunit ang tulong nito ay ginamit na niya ng higit sa 1 beses upang lutasin ang mga maselang sitwasyon. Ang pangatlong tawag ay iba, mas direkta, mas kalkulado. Ito ay kay Don Ernesto Reyes. Si Don Ernesto ay eksakto kung ano ang ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, isang tao mula sa ibang panahon. Itinatag niya ang hiyas ng Maynila mga dekada na ang nakalipas, noong ang Forbes Park ay isang iba't ibang baryo at ang konsepto ng luxury boutique ay nagsisimula pa lamang na umusbong sa lungsod. Siya ay elegante, walang kahirap-hirap, istrikto, walang kalupitan at taglay niya ang tanging katangian ng mga lalaking nabuhay ng sapat upang makilala ang kagyat mula sa mahalaga. Ang kanyang pangunahing opisina ay hindi nasa boutique kundi sa isang lumang bahay sa Quezon City na ginawa niyang personal na espasyo sa pagtatrabaho, napapalibutan ng mga libro, mga halaman, at isang katahimikan na kanyang maingat na pinoprotektahan. Pinamamahalaan ni Don Ernesto ang kanyang negosyo mula roon nang may pagiging diskreto na natutunan ng igalang ng marami sa mundo ng komersyo ng lungsod. Nang natanggap niya ang tawag ni Isabela, nakinig siya ng hindi pumapatid. Si Isabela ay nagsalita ng ilang minuto. Pinili niya ang kanyang mga salita ng maingat, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang isang empleyado ng hiyas ng Maynila ay nagpakita ng hindi naaangkop na pag-uugali sa kanya. Siya ay bastos.
Lumikha siya ng isang kahiyahiyang sitwasyon sa harap ng ibang mga client. At dahil ang mga De Leon ay mga strategic partner ng establishmento, inaasahan niya na ang bagay ay hahawakan ng may kaseryosohan na nararapat dito. Nakinig si Don Ernesto sa lahat. Nang matapos si Isabela, mayroong isang maikling paghinto. Salamat sa pakikipag-ugnayan, Mrs. De Leon, sabi ni Don Ernesto sa isang boses na hindi nagpapakita ng anumang bagay. Personal kong iimbestigahan ang nangyari. Inakala ni Isabela na ito ay isang tagumpay. Nagkamali siya. Bandang tanghali, nakatanggap si Clara ng mensahe mula kay Don Ernesto na humihiling na si Lara ay maging available para sa isang pagpupulong sa parehong araw sa bahay sa Quezon City. Hindi ito isang kahilingan, ito ay isang pagtitipon. Ipinabatid ito ni Clara kay Lara na may ekspresyon na naghahalo ng tunay na pag-aalala at ng survival instinct na naglalarawan sa mga taong natutong mabuhay sa loob ng mga sistemang hindi palaging patas. Gusto ka ni Don Ernesto na makita ngayong hapon, sabi niya. Ibinaba ang boses kahit na sila ay nag-iisa, diretso sa kanyang opisina. Naramdaman ni Lara ang paggalaw sa kanyang tiyan, ngunit nanatili siyang kalmado. Alam mo ba kung bakit, Clara? Nag-alinlangan siya ng bahagyang masyadong matagal. Clara, tumawag si Mrs. De Leon ngayong umaga. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, ngunit alam kong kinausap niya siya. Naging siksik ang hangin sa pagitan ng dalawang babae. At ikaw? Tanong ni Lara ng mahinahon. Ano ang sasabihin mo kung tatanungin ka ni Don Ernesto kung ano ang nangyari? Binuksan, isinara, at muling binuksan ni Clara ang kanyang bibig. Isang panandaliang ngunit nakikitang labanan ang dumaan sa kanyang mukha sa pagitan ng kaginhawaan at katotohanan. Sasabihin ko ang nakita ko, sagot niya sa wakas sa isang boses na parang isang desisyon na ginawa niya mismo sa sandaling iyon na nanatili kang propesyonal sa lahat ng oras. Tumango si Lara. Salamat, Clara. Apo na iyon. Habang naghahanda si Lara na umalis patungong Quezon City, umugong ang kanyang telepono na may mensahe mula sa isang numero na hindi niya agad nakilala. Ako si Mateo Reyes. Kailangan kong makausap ka bago ka dumating sa pagpupulong na iyan. Mahalaga. Maaari ba tayong magkape sa daan? Tinitigan ni Lara ang mensahe. Mateo Reyes. Ang pangalan ay walang ibig sabihin sa kanya. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa pagpupulong? Paano niya nakuha ang kanyang numero? Nag-type siya ng isang maikling sagot. Sino ang nagbigay sa iyo ng numerong ito? Ang sagot ay dumating kaagad, si Rico De Leon, at alam ko na hindi nito ginagawang mas madali ang pagproseso, ngunit ang sasabihin ko ay maaaring magbago kung paano mo haharapin ang hapon na ito. Sige na, tinitigan ni Lara ang mensahe sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay inilagay ito at lumabas. Ang kapehan kung saan naghihintay si Mateo ay isang simpleng lugar ilang bloke ang layo mula sa bahay ni Don Ernesto. Tumayo si Mateo nang makita siyang pumasok na may enerhiya ng isang taong nagdadala ng impormasyong mabigat at kailangang ibigay. Siya ay mas bata kaysa sa inaasahan ni Lara. Taglay niya ang tingin ng isang taong natutong obserbahan ang mundo nang may pag-iingat bago magsalita. May dala siyang notebook sa ilalim ng kanyang braso, ngunit inilapag niya ito sa mesa nang hindi binubuksan. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Mayroon kang 3 minuto, sagot ni Lara habang umuupo. At depende sa sasabihin mo, magdedesisyon ako kung sapat na iyon. Halos ngumiti si Mateo, ngunit pinigilan niya. Si Ginoong De Leon ang nagpatrabaho sa akin upang imbestigahan kung sino ka, direkta siyang nagsimula, hindi sa paraang nakikialam. Nais niyang maunawaan kung sino ka talaga pagkatapos ng nangyari sa butik. Alam ko, sabi ni Lara. Sinabi niya sa akin. Tumango si Mateo. Ang hindi niya sinabi ay ang natuklasan ko habang nag-iimbestiga. Lara, ang iyong lola, si Doña Celi Reyes, ay guro sa loob ng maraming dekada sa isang pampublikong paaralan sa timog ng lungsod. Isang paaralan na halos magsara dahil sa kakulangan ng pondo, ilang taon na ang nakalipas. Iniligtas ito ng isang anonymous donation na dumating sa tamang oras. Bahagyang tumiklop ang kilay ni Lara. Wala akong alam diyan. Ilan lang ang nakakaalam niyan, ngunit mayroon pang isa. Ibaba ni Mateo ang kanyang boses. Ang donasyong iyon ay nagmula sa isang Pond Foundation na kung susundan ng maigi ay may mga koneksyon sa business group ni Rico De Leon sa isang dibisyon ng social investment na pinamamahalaan niya ng ganap na diskreto, walang publisidad, walang pampublikong pagkilala. Tumigil ang mundo ng isang segundo para kay Lara.
Si Rico De Leon ang nagpondo sa paaralan kung saan nagturo ang aking lola nang hindi niya alam na ang kanyang lola iyon. Hindi bababasa, iyon ang tila. Pinagsama ni Mateo ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang alam ko lang ay nang hilingin sa akin ni Rico na imbestigahan siya at ibinalik ko ang impormasyong ito, may nagbago sa kanya. Isang bagay na hindi ko lubos na nabasa, ngunit nagpahiwatig sa akin na ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Kailangan ni Lara ng isang sandali. Naalala niya ang parirala ni Rico noong nakaraang hapon. Sana ay mabuti ang kalagayan ng iyong lola. Hindi ito isang walang kabuluhang kagandahang asal. Ito ay isang bagay pa, isang bagay na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Bakit mo ito ikinukuwento sa akin? Tanong niya. Dahil ngayong hapon ay papasok ka sa isang pagpupulong kung saan may gustong tanggalin ka sa trabaho. At sa palagay ko ay karapat-dapat kang malaman na hindi ka nag-iisa. Ang bahay ni Don Ernesto sa Quezon City ay eksaktong inaasahan ni Lara. Isang lumang konstruksyon na may mga pader na kantera, inner garden na may mga bougainvillea at ang tanging katahimikan ng mga lugar na nagtipon ng mga dekada ng mahahalagang pag-uusap. Sinalubong siya ng isang assistant sa pasukan at inakay siya sa isang mahabang pasilyo patungo sa isang sala kung saan ang mga libro ay sumasakop sa lahat ng magagamit na dingding. Nakatayo si Don Ernesto nang pumasok siya. Siya ay mas matanda, na may tindig ng isang taong natutong dalhin ang mga taon ng may biyaya. Tinitigan niya siya ng diretsyo, hindi sa pag-uusisa na kilala ni Lara, ngunit may ibang uri ng atensyon. Ang atensyon ng isang taong nagtatasa nang hindi pa naghuhusga. Lara Reyes, sabi niya. Itinuturo ang isang upuan. Umupo ka, sige. Umupo si Lara. Naglakad si Don Ernesto ng dahan-dahan patungo sa kanyang sariling armchair. At umupo. Sa mesa sa pagitan ng dalawa ay mayroong tasa ng mainit na kape na hindi pa inaalok kay Lara at isang nakasaradong folder na hindi sinubukang basahin ni Lara. Nakakita ako ng tawag ngayong umaga. Simula ni Don Ernesto sa tahimik na boses na hindi nangangailangan ng lakas upang magkaroon ng bigat tungkol sa isang insidente sa butik. Inaasahan ko na iyon, sabi ni Lara. Maaari mo bang ikuwento ang iyong bersyon? Tinitigan siya ni Don Ernesto at nagpasya sa sandaling iyon na ang tanging estratehiya na may halaga ay ang parehong itinuro sa kanya ng kanyang lola, ang katotohanan. Kinuwento niya ang lahat, walang palamuti, hindi naging biktima, walang anumang inalis. Kinuwento niya ang pagdating ng mga De Leon, ang mga salita ni Isabela sa Pranses, ang kanyang desisyon na sumagot, ang katahimikan na bumalot sa butik. Kinuwento niya ito kung ano ito, isang sandali kung saan may isang taong pumili na gamitin ang mga salita bilang kasangkapan upang paliitin ang ibang tao, at ang taong iyon ay piniling huwag hayaang paliitin ang sarili. Nang matapos siya, nanahimik si Don Ernesto sa loob ng isang oras na tila napakatagal. Pagkatapos ay binuksan niya ang folder. May isang dahon lamang sa loob. Hindi makita ni Lara kung ano ang nakasulat, ngunit isang bagay sa ekspresyon ni Don Ernesto habang binabasa ito ay nagsabi sa kanya na ang papel na iyon ay hindi ang kinatatakutan niya. Alam mo ba kung sino ang guro mo noong elementary? Tanong ni Don Ernesto bigla, nang hindi inaangat ang tingin sa papel. Kumurap si Lara, nalilito sa bigla ang pagbabago ng direksyon. Signeng Reyes, sagot niya, ang aking lola. Tinuruan niya ako sa bahay, ngunit nakikipagtulungan siya sa paaralan sa baryo. Itinaas ni Don Ernesto ang kanyang tingin, at sa kanyang tingin ay mayroong isang bagay na hindi inaasahang makita ni Lara, kontroladong emosyon. Carmen Reyes, sabi niya ng dahan-dahan, kilala ko siya, maraming taon na ang nakalipas. Isa siyang pambihirang babae. Naramdaman ni Lara na nagsisimulang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi sa mapanganib na paraan, sa isang paraan na kakatwa, nakahawig ng isang bagay na palaging sirana, ay nagsisimula ng mahanap ang lugar nito. Nakilala mo ang aking lola. Isa akong estudyante niya sa loob ng isang taon. Isinara ni Don Ernesto ang folder ng mahinahon. Matagal bago ka pa man isinilang, bago pa man ako magkaroon ng kahit ano. Siya ang nagturo sa akin na ang pinakamahalagang wika ay hindi ang sinasalita ng isa, kundi ang pinipili upang tratuhin ang sarili at ang iba. Ang mga salita ay bumagsak kay Lara na parang tubig sa tuyong lupa. Hindi ko siya lubusang nawala sa paningin. Patuloy ni Don Ernesto. Nalaman kong patuloy siyang nagtuturo sa buong buhay niya. Nalaman kong nag-alaga siya ng isang apo ng mag-isa. Tinitigan niya si Lara.
Hindi ko alam na ang apo na iyon ay nagtatrabaho sa aking butik. Hindi makapagsalita si Lara. Lara, sabi ni Don Ernesto na may banayad na katatagan na kabaligtaran ng banta. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Hindi ngayon. Hindi dahil dito. At pagkatapos ay nagdagdag siya ng isang bagay na hindi nakita ni Lara na paparating. Ngunit ang nangyayari sa paligid mo ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. May mga bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Mga bagay tungkol sa butik. Na ito, tungkol sa mga De Leon, at tungkol sa isang utang na matagal ko nang gustong bayaran sa babaeng nagpabago sa buhay ko. Tinitigan siya ni Lara. Anong uri ng mga bagay? Tumayo si Don Ernesto nang dahan-dahan at naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa inner garden. Ang mga bougainvillea sa labas ay may matingkad na kulay na para bang sila ay nagliliyab. Mga bagay na nagbabago ng lahat, sagot niya nang hindi humaharap. Ngunit bago natin pag-usapan iyon, kailangan mo akong bigyan ng pabor. Kailangan kong pumunta ka sa iyong lola ngayong gabi. Nasasabihin mo sa kanya na mayroong isang taong hindi kailanman nakalimutan ang ginawa niya para sa kanya at na sa wakas ay dumating na ang oras upang ibalik ito. Naramdaman ni Lara ang isang bagay na nasira at muling nabuo sa loob niya ng sabay. Hindi ito ang katapusan ng isang bagay, ito ang simula ng lahat ng hindi pa niya alam na naghihintay sa kanya. At sa labas, sa isang lugar sa malaking at walang pakialam na lungsod, si Isabela de Leon ay patuloy na naglilipat ng kanyang mga piyesa, naniniwalang nanalo siya, nang hindi alam na ang kwento ay nagsisimula pa lamang na maisulat, hindi sa kung ano ang nangyayari sa labas, kundi sa kung ano ang gumagalaw sa loob, sa pakiramdam na ang mundo na kilala mo ngayong umaga ay hindi na umiiral sa parehong paraan, at ang pumapalit dito ay wala pang pangalan o malinaw na anyo. Ngunit nararamdaman na ito kung ano ang pakiramdam ng ulan bago ito dumating sa hangin, sa balat, sa katahimikan na hindi kapayapaan. Ngunit sa simula ng isang bagay na mas malaki, naglakad pabalik si Lara sa bahay mula sa Quezon City na ang isip ay puno ng mga tanong at ang puso ay puno ng isang bagay na hindi niya alam kung tatawaging pag-asa o takot. Ang mga salita ni Don Ernesto ay umaalingaw-ngaw pa rin sa bawat hakbang niya sa mga batong kalye ng baryo. Isang utang na matagal ko nang gustong bayaran. Ano ang ibig sabihin niyan eksakto? Ano ang maaari niyang malaman na hindi alam ni Lara? At ano ang kinalaman ng mga De Leon sa lahat ng iyon? Nang dumating siya sa bahay, si Lola Celi ay nasa kanyang armchair, nasa tabi ng bintana na may bukas na libro sa kanyang kandungan na malinaw na hindi niya binabasa. Masyado niya siyang kilala. Ang librong iyon ay isang panangga, isang paraan upang magmukhang kalmado habang naghihintay. Kumusta ang araw mo, aking ineng? Umupo si Lara sa tabi niya at sa pagkakataong ito, siya ang humawak sa kamay ng kanyang lola sa pagitan ng kanyang sarili. Lola, sabi niya ng dahan-dahan, kilala mo ba ang isang lalaking nagngangalang Esteban Reyes? Ang katahimikan na sumunod ay iba sa lahat ng katahimikan na nakilala ni Lara sa bahay na ito. Ito ay isang katahimikan na humihinga, na may bigat at tekstura at isang mahabang kwento na nakatago sa likuran. Isinara ni Lola Celi ang libro. Esteban, ulit niya sa isang napakahinang boses na parabang ang pangalan ay isang bagay na marupok na maaaring mabasag kung bibigkasin ng masyadong malakas. Sinasabi niyang naging estudyante mo siya na hindi niya nakalimutan ang ginawa mo para sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kamay ng kanyang lola ng marahan. Sino siya, Lola? Unti-unting napuno ng kalawakan ang mga mata ni Lola Celi, hindi ng kalungkutan, kundi ng isang bagay na mas komplikado. Ng kung ano ang nangyayari kapag ang isang alaala na itinago mo sa pinakaligtas na lugar ng iyong isip ay biglang lumabas at hindi mo na mapagdesisyunan kung magagalak ka ba o iiyak. Si Esteban Reyes ay isang batang lalaki na dumating sa aking silid-aralan isang taon. Sinimulan ni Lola Celi sa mahinang boses na ginagamit niya upang ikuwento ang mga bagay na tunay na mahalaga. Siya ay napakatalino, ganap na napakatalino. Ngunit galing siya sa isang pamilyang may maraming kakulangan at kaunting pananampalataya sa kanya. Walang umaasa sa batang iyon, walang sinuman, maliban sa akin. Nakinig si Lara nang hindi gumagalaw. Tinuruan ko siya kung ano ang aking makakaya, hindi lamang Pranses o panitikan. Tinuruan ko siya na ang katalinuhan na walang layunin ay isang nasayang na regalo na ang pinagmulan ay hindi nagtatakda ng kapalaran. Isang paghinto. Isang araw ay hindi na lang siya dumating. Nalaman ko pagkatapos na lumipat ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Siya ang naging may-ari ng butik kung saan ako nagtatrabaho. Tinitigan siya ni Lola Celi at sa kanyang mga mata
ay may nangyari na hindi kailanman makakalimutan ni Lara. Isang halo ng pagkamangha at ng tahimik na pasasalamat na umiiral lamang kapag ang buhay ay nagpapakita sa iyo pagkatapos ng mahabang panahon na ang mga binhi na itinanim mo nang walang inaasahang kapalit ay namumulaklak. Diyos ko, bulong ng matanda. Gusto kanyang makita, Lola. Sinasabi niyang dumating na ang oras upang ibalik sa iyo ang isang bagay. Huminga ng mahaba at nanginginig si Lola Selly. Pagkatapos ay ngumiti at ang ngiting iyon, maliit at maliwanag sa gitna ng lahat, ang pinakamagandang bagay na nakita ni Lara sa loob ng mahabang panahon. May mga gabing hindi katulad ng iba, hindi dahil sa kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit dahil sa kung ano ang gumagalaw sa loob. Dahil sa pakiramdam na ang mundo na kilala mo ngayong umaga ay hindi na umiiral sa parehong paraan at ang pumapalit dito ay wala pang pangalan o malinaw na anyo. Ngunit nararamdaman na ito kung ano ang pakiramdam ng ulan bago ito dumating sa hangin, sa balat, sa katahimikan na hindi kapayapaan, kundi sa simula ng isang bagay na mas malaki. Naglakad pabalik si Lara sa bahay mula sa Quezon City, na ang isip ay puno ng mga tanong at ang puso ay puno ng isang bagay na hindi niya alam kung tatawaging pag-asa o takot. Ang mga salita ni Don Ernesto ay umaalingaw-ngaw pa rin sa bawat hakbang niya sa mga batong kalye ng baryo. Isang utang na matagal ko nang gustong bayaran. Ano ang ibig sabihin niyan eksakto? Ano ang maaari niyang malaman na hindi alam ni Lara? At ano ang kinalaman ng mga De Leon sa lahat ng iyon? Nang dumating siya sa bahay, si Lola Selly ay nasa kanyang armchair, nasa tabi ng bintana na may bukas na libro sa kanyang kandungan na malinaw na hindi niya binabasa, masyado niya siyang kilala. Ang librong iyon ay isang panangga, isang paraan upang magmukhang kalmado habang naghihintay. Kumusta ang araw mo, aking ineng? Umupo si Lara sa tabi niya, at sa pagkakataong ito siya ang humawak sa kamay ng kanyang lola, sa pagitan ng kanyang sarili. Lola, sabi niya ng dahan-dahan, kilala mo ba ang isang lalaking nagngangalang Esteban Reyes? Ang katahimikan na sumunod ay iba sa lahat ng katahimikan na nakilala ni Lara sa bahay na ito. Ito ay isang katahimikan na humihinga, na may bigat at tekstura at isang mahabang kuwento na nakatago sa likuran. Isinara ni Lola Selly ang libro. Esteban, ulit niya sa isang napakahinang boses, na parabang ang pangalan ay isang bagay na marupok na maaaring mabasag kung bibigkasin ng masyadong malakas. Sinasabi niyang naging estudyante mo siya, na hindi niya nakalimutan ang ginawa mo para sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kamay ng kanyang lola ng marahan. Sino siya, Lola? Unti-unting napuno ng kalawakan ang mga mata ni Lola Selly, hindi ng kalungkutan, kundi ng isang bagay na mas komplikado. Nang kung ano ang nangyayari kapag ang isang alaala na itinago mo sa pinakaligtas na lugar ng iyong isip ay biglang lumabas at hindi mo na mapagdesisyunan kung magagalak ka ba o iiyak. Si Esteban Reyes ay isang batang lalaki na dumating sa aking silid-aralan isang taon, sinimulan ni Lola Selly sa mahinang boses na ginagamit niya upang ikuwento ang mga bagay na tunay na mahalaga. Siya ay napakatalino, ganap na napakatalino, ngunit galing siya sa isang pamilyang may maraming kakulangan at kaunting pananampalataya sa kanya. Walang umaasa sa batang iyon, walang sinuman maliban sa akin. Nakinig si Lara nang hindi gumagalaw. Tinuruan ko siya kung ano ang aking makakaya, hindi lamang Pranses o panitikan. Tinuruan ko siya na ang katalinuhan na walang layunin ay isang nasayang na regalo, na ang pinagmulan ay hindi nagtatakda ng kapalaran. Isang paghinto, isang araw ay hindi na lang siya dumating. Nalaman ko pagkatapos na lumipat ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Siya ang naging may-ari ng butik kung saan ako nagtatrabaho. Tinitigan siya ni Lola Selly at sa kanyang mga mata ay may nangyari na hindi kailanman makakalimutan ni Lara. Isang halo ng pagkamangha at ng tahimik na pasasalamat na umiiral lamang kapag ang buhay ay nagpapakita sa iyo pagkatapos ng mahabang panahon na ang mga binhi na itinanim mo nang walang inaasahang kapalit ay namumulaklak. Diyos ko, bulong ng matanda. Gusto kanyang makita, Lola. Sinasabi niyang dumating na ang oras upang ibalik sa iyo ang isang bagay. Huminga ng mahaba at nanginginig si Lola Selly, pagkatapos ay ngumiti at ang ngiting iyon, maliit at maliwanag sa gitna ng lahat, ang pinakamagandang bagay na nakita ni Lara sa loob ng mahabang panahon. Nang sumunod na umaga, ang lungsod ay nag-umpisa sa maulap at ang hangin ay may amoy ng paparating na ulan. Dumating si Lara sa hiyas ng Maynila at agad na napansin na may nagbago. Tinitingnan siya ng kanyang mga kasamahan sa ibang paraan, hindi sa dating init, kundi sa tanging hindi pagkakomportable ng isang taong may alam
na hindi nila alam kung dapat bang ibahagi. Kinilala ni Lara ang kapaligirang iyon. Naranasan na niya ito dati sa ibang konteksto, sa ibang mga sandali kung saan siya ang sentro ng isang pag-uusap na hindi siya inimbitahan. Hindi niya kailangang maghintay ng matagal upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang isa sa kanyang mga kasamahan na may tunay na pag-aalala at sa napakahinang boses ay nagpakita sa kanya ng kanyang telepono. Sa isang grupo sa social media na nakaugnay sa mga bilog ng fashion at luho ng lungsod ay kumakalat ang isang anonymous message. Ito ay tungkol sa isang empleyado ng isang eksklusibong butik sa Polanco na naging sentro ng isang insidente sa isang kilalang client. Inilarawan ng mensahe siya bilang conflictive, hindi profesional, na may mapanghamong ugali patungo sa mga client na may mataas na antas. Hindi nito binanggit ang kanyang buong pangalan, ngunit nagbigay ng sapat na detalye upang ang sinumang nakakakilala sa hiyas ng Maynila ay makilala siya ng walang kahirapan. Ang mensahe ay kumakalat na sa loob ng ilang oras. Mayroon na itong mga sagot, komento, mga taong hindi siya kilala na nag-opinyon tungkol sa kanya na may katiyakan na ang anonimato lamang ang nagbibigay. Ibinigay ni Lara pabalik ang telepono. Huminga siya. Hindi ito ang unang beses na sinubukan ng mundo na isulat ang kanyang kwento bago pa man niya ito magawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay masakit ito ng iba. Dahil sa pagkakataong ito ay may pangalan ng kamay sa likod ng mga salita, kahit na anonymous ang mensahe. Isabella de Leon. Ang hindi alam ni Lara ay sa parehong oras na iyon, sa executive floor ng De Leon Group, si Mateo Reyes ay nakatayo sa harap ng mesa ni Rico na may ekspresyong walang lugar para sa mga interpretasyon. Nahanap ko ang pinagmulan ng mensahe, sabi ni Mateo. Inilapag ang isang papel na may screenshot at isang digital tracking analysis na inihanda niya mula pa kagabi sa mesa. Walang pangalan, ngunit may pattern. Ang mensahe ay nagmula sa isang device na konektado sa pribadong .network ng gusaling ito, partikular mula sa residential area ng 32nd floor. Tiningnan ni Rico ang papel. Ang ika-32 palapag ay ang penthouse, ang kanyang tahanan. Ang katahimikan na sumunod ay sa mga hindi nangangailangan ng salita. Dahil sinabi na ng lahat, dahan-dahang tumayo si Rico. Naglakad siya patungo sa bintana na may kapayapaang hindi serenity, ngunit ang pagpipigil ng isang taong natutong huwag magreaksyon bago mag-isip sa loob ng maraming taon. Ngunit sa loob may isang bagay na nasisira, hindi marahas, kundi sa masakit na bagal ng kung ano ang sumusuko kapag hindi na kayang suportahan ang sarili. Matagal na niyang tinitingnan ang kanyang kasal mula sa distansyang hindi na niya sinusukat dahil masyadong hindi komportable na gawin iyon. Binuo niya ang kanyang buhay sa paligid ng mga istruktura na mula sa labas ay mukhang matatag at ipinagkamali niya ang anyong iyon sa katatagan mismo. Ngunit ngayong umaga, tinitingnan ang papel na iyon sa kanyang mesa, hindi na niya maipagkunwari na walang mga lamat. Mayroon pa bang nakakaalam nito? Tanong niya nang hindi humaharap. Sa ngayon, ako lang. Kailangan ko ng oras bago ito lumabas sa ibang lugar. Gaano katagal? Sapat upang gawin ang tama. Tumango si Mateo. At bago lumabas ay sandaling huminto. Rico, ang babaeng ito ay walang ginawang masama. Sumagot lang siya nang may dangal ng may isang taong nagpasya na hindi siya karapat-dapat dito. Hindi sumagot si Rico, ngunit ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumaba ng 1 sentimetro na parabang ang parirala ay humipo sa isang bagay na matagal nang gustong mahawakan. Si Don Ernesto ay dumating sa hiyas ng Maynila ng hapon na iyon nang walang paunang abiso. Ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na ang tagapagtatag ay personal na dumalaw sa butik at ang kanyang presensya lamang ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Lumabas si Clara upang salubungin siya na may tensyonadong komposisyon ng isang taong hindi inaasahan ang pagbisitang iyon. Ang ibang mga empleyado ay natural na nag-ayos kahit ang hangin ay tila kumikilos ng iba. Batiin ni Don Ernesto ang lahat ng may likas na kagandahang asal ng isang taong hindi kailangang ipakita ang autoridad dahil ito ay kanya lamang. Pagkatapos ay humiling siyang makausap sina Lara at Clara nang magkasama sa maliit na meeting room sa likuran. Nang silang tatlo ay nakaupo na, pinagsama ni Don Ernesto ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at nagdiretso. May sasabihin ako sa inyo na hanggang ngayon ay ang mga abogado at accountant kulang ang nakakaalam. Nagsimula siya. Matagal ko nang sinusuri ang hinaharap ng butik na ito. Sapat na ang edad ko upang maging tapat sa aking sarili tungkol sa kung ano ang kaya ko at kung ano ang hindi ko na kayang hawakan ng mag-isa.
Tinitigan siya ni Clara ng may tensyonadong atensyon. Nasa mga usapan ako upang ilipat ang operasyon ng hiyas ng Maynila sa Bagong Pag-asa, isang kalkuladong paghinto. Si Ricardo de Leon ay isa sa mga kandidato sa usapan na iyon. Ang pangalan ay bumagsak sa sala na parang bato sa tahimik na tubig. Naramdaman ni Lara na ang lahat ng mga piyesa ng mga nakaraang araw ay nagsisimulang gumalaw sa paraang hindi pa niya makita ng kumpleto, ngunit nagsisimula ng magkaroon ng kilalang anyo. Ang nangyari ngayong linggo, patuloy ni Don Ernesto, ay nagpabago sa ilang mga bagay sa akin, hindi lamang tungkol sa transaksyon, kundi tungkol sa mga pagpapahalaga na nais kong manatiling buhay sa lugar na ito kapag wala na ako sa unahan. Tinitigan niya si Lara ng diretso. Ang butik, na ito ay itinayo sa isang simpleng ideya, na ang tunay na kagandahan ay hindi nasa presyo ng ibinebenta, kundi sa kung paano tinatrato ang bawat taong dumaan sa pintuan na iyon. Bawat tao nang walang pagbubukod. Tinitigan siya ni Lara nang hindi inaalis ang tingin. May isang taong sinubukang sirain ang iyong reputasyon ngayong umaga sa social media, sabi ni Don Ernesto. Inabisa na ako at gusto kong malaman mo na hindi ito hahayaan na ganyan lang. Hindi ko kailangan ng sino man na ipaglaban ang aking mga laban. Sagot ni Lara ng mahinahon ngunit may katatagan. Ngumiti si Don Ernesto ng bahagya na para bang ang sagot na iyon ay eksaktong inaasahan niya. Alam ko. Kaya hindi ako pumunta upang ipaglaban ng anumang bagay. Pumunta ako upang mag-alok ng isang bagay. Naghintay si Lara. Gusto kong maging coordinator ng bagong artisan collection na inihahanda namin. Isang kakaibang proyekto, mga piraso na gawa ng mga independent designer. Marami sa kanila ay mula sa mga komunidad na may kaunting mapagkukunan, mga taong may tunay na talento na kailangan lamang ng isang disenteng showcase. Huminto si Don Ernesto. Ito ay magiging isang bagong posisyon na may mga bagong responsibilidad at may kompensasyon na magbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng iyong lola nang hindi nag-aalala tungkol sa mga numero. Tumigil ang mundo para kay Lara sa loob ng isang kumpletong segundo. Naisip niya si Lola Selly, ang paggamot, ang mga gabi na binibilang ang mga numero na hindi kailanman sapat, ang lahat ng tahimik na pagbalanse na ginawa niya sa loob ng napakatagal na panahon. Nang walang sinuman ang nakakaalam, naisip niya ang isang bagay pa, na ang alok na iyon ay hindi nagmula sa pagkaawa. Nagmula ito sa pagkilala at ang pagkakaiba na iyon ay nagbabago ng lahat. Bakit ako? Tanong niya. Dahil kailangan kong marinig iyon. Dahil mayroon kang isang bagay na hindi natututunan sa anumang business school. Sagot ni Don Ernesto. Alam mong makilala ang tunay na halaga ng mga bagay at iyon sa mundong ito ay pambihirang-bihira. Nang hapon na iyon, habang pinoproseso ni Lara ang lahat ng nangyari na nakaupo sa isang bangko sa pinakamalapit na parke sa butik, umugong ang kanyang telepono. Si Rico de Leon iyon. Nag-alinlangan siya. Sinagot niya. Lara, sabi niya. At sa kanyang boses ay mayroong isang bagay na iba sa lahat ng mga nakaraang pagkakataon. Isang bagay na wala sa proteksyon na layer ng isang taong sanay na kontrolin ang bawat pag-uusap. Alam ko ang tungkol sa mensahe sa social media. Alam ko kung saan ito nanggaling at gusto kong malaman mo na tinatanggap ko ang responsibilidad para doon. Hindi agad sumagot si Lara. Hindi mo kailangang gawin iyan, sabi niya sa wakas. Oo, kailangan kong gawin. Isang mahabang paghinto. May mga bagay sa buhay ko na matagal ko nang tinitingnan, nang malayo dahil hindi komportable ang lumapit. May ginawa ka noong isang hapon na iilan lamang ang gumagawa. Pinili mo ang katotohanan kaysa kaginhawaan sa harap ng isang taong may lahat ng kapangyarihan upang saktan ka. Bumaba ng isang tono ang kanyang boses. Iyon ang nagpatukoy sa akin kung ilang beses ko pinili ang kabaligtaran. Naramdaman ni Lara ang isang bagay sa kanyang dibdib na hindi eksaktong awa. Ito ay pagkilala. Ang pagkilala na makita ang isang tao sa eksaktong sandali na nagpasya siyang tumigil sa pagtakas sa kanyang sarili. Rico, sabi niya. Ginagamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Alam mo ba na ang iyong Guy Foundation ay nagpondo sa paaralan kung saan nagturo ang aking lola sa buong buhay niya? Ang katahimikan sa kabilang linya ay ganap. Hindi siya sumagot pagkatapos ng isang sandali. At sa isang salita na iyon ay may tunay na pagkamangha at isang bagay na mas malalim na hindi pa alam ni Lara kung paano pangalanan. Hindi ko alam, sabi ni Rico. Kaya alam mo na ngayon. Isa pang paghinto. Kumusta siya? Tanong ni Rico. At sa pagkakataong ito ang tanong ay hindi tunog na magalang. Tunog ito ng isang bagay na totoo. Lumalaban, sagot ni Lara ng may katapatan.
Ngunit siya ang pinakamalakas na taong kilala ko. Naiintindihan ko na mayroon kanyang kasama. Nagtapos ang tawag sa madaling panahon. Naiwan si Lara na nakatingin sa parke, ang mga kalapati na naglalakad sa damuhan, ang mga puno na bahagyang gumagalaw sa hangin. May nagbago. Hindi niya pa ito nakikita ng kumpleto, ngunit naramdaman niya ito, tulad ng kapag ang ulan na inaanunsyo sa hangin ay sa wakas dumating at napagtanto mo na sa katunayan ay hinihintay mo ito nang matagal bago mo pa alam na darating. Ang hindi alam ni Lara ay ngayong gabi na iyon, si Isabela de Leon ay makakatuklas na ang anonymous message ay na-trace, na alam ito ni Rico, na alam ito ni Don Ernesto, at na ang pag-uusap na paparating sa pagitan niya at ng kanyang asawa ay magbubunyag ng isang bagay na matagal nang ibinaon ni Isabela ng malalim isang lihim na magbabago sa kuwento ng lahat ng kasangkot sa paraan na walang sinuman, talagang walang sinuman, ang handang harapin. May mga katotohanan na hindi dumarating ng biglaan, dumarating ng dahan-dahan tulad ng tubig na naghahanap ng daan sa pagitan ng mga bato. Walang pagmamadali, walang ingay, ngunit may pagtitiyaga na walang hadlang ang makakapigil magpakailanman. At kapag sa wakas ay dumating sila, kapag wala ng paraan upang baliwalain o iwasan sila, binabago nila ang lahat. Hindi sa karahasan, ngunit sa malamig at tiyak na kaliwanagan na tanging ang katotohanan ang mayroon kapag hindi na ito makapaghintay pa. Ngayong gabi na iyon, sa penthouse, sa ika-62 palapag, ang katotohanan ay sa wakas dumating. Pumasok si Rico pagkatapos ng alas 9. Si Isabela ay nasa sala na may baso sa kamay at ang tindig ng isang taong nag-eensayo ng isang pag-uusap sa isip sa loob ng ilang oras. Tinitigan niya ito nang pumasok siya. Tinitigan niya ito at pareho silang alam sa sandaling iyon na sa pagkakataong ito ay walang paraan upang ilihis ang parating. Alam ko ang tungkol sa mensahe, sabi ni Rico nang walang paligoy-ligoy, walang drama, inilagay ang kanyang telepono sa mesa na nakaharap ang screen. Sa ibabaw nito ay makikita ang analysis na inihanda ni Mateo. Tinitigan ni Isabela ang telepono, pagkatapos ay tinitigan siya at sa halip na pagkagulat o pagtanggi na marahil ay inaasahan ni Rico, ang lumabas sa kanyang mukha ay isang bagay na mas mahirap pangasiwaan. Ito ay ginhawa na parabang ang pagdadala ng bigat na nakatago ay mas nakakapagod kaysa sa anumang posibleng kahihinatnan ng pagpapakawala nito. Ako ang gumawa, sabi niya. Walang drama, walang pagpapalawak. Umupo si Rico ng dahan-dahan sa sofa, sa tapat niya. Bakit? Inilagay ni Isabela ang baso sa mesa. Kumuha siya ng isang sandali at nang magsalita siya, ginawa niya ito ng may katapatan na hindi pa narinig ni Rico sa kanya sa loob ng mahabang panahon dahil natakot ako, sabi ng babaeng iyon. Natakot ako. Bahagyang tumaas ang kilay ni Rico. Isang tindera ang nagpatakot sa iyo. Hindi, ang tindera, Rico. Tinitigan siya ni Isabela ng diretsyo. Ang nakita ko sa mukha mo noong sumagot siya sa Pranses. Ang katahimikan na sumunod ay sa mga kumukuha ng lahat ng espasyo sa silid. May nakita akong isang bagay sa mukha mo na hindi ko nakikita sa loob ng maraming taon, patuloy ni Isabela sa isang boses na hindi na mayabang, kundi pagod na lamang. Nakita ko na may gumalaw sa loob mo at matagal na akong hindi nakakagalaw sa anumang paraan. Hindi agad sumagot si Rico. Tumayo si Isabela at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, ang lungsod ay kumikinang sa libu-libong ilaw na mula sa taas na iyon ay tila ganap na hindi alam sa anumang sakit ng tao. Ang kasal natin ay isang fasad na sa loob ng maraming taon, Rico, pareho nating alam. Alam na natin iyan sa loob ng mahabang panahon at pareho tayong nagpasya na huwag sabihin dahil mas komportable ang magpatuloy kaysa harapin kung sino talaga tayo. Isabela, hayaan mong tapusin ko. Hindi ito pagmamakaawa, ito ay isang matatag na kahilingan. Ang ginawa ko ay mali. Alam ko, ang paggamit sa mensaheng iyon upang saktan ang babaeng iyon ay isang masamang reaksyon ng isang taong natakot. At ang takot ay hindi nagbibigay katwiran sa anuman. Humarap siya sa kanya. Ngunit kailangan mong maging tapat sa akin ngayong gabi. Hindi bukas, ngayong gabi. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pagtatayo ng isang bagay sa akin? O matagal na nating pinamamahalaan lamang ang kung ano ang umiiral? Ang tanong ay lumutang sa hangin sa loob ng isang oras na hindi nila masusukat. At si Rico, na nagtayo ng kanyang buong buhay sa kakayahang gumawa ng mahihirap na desisyon ng hindi kumukurap, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ay hindi alam kung ano ang sasagutin dahil ang tunay na sagot ay masyadong masakit para sa kanilang dalawa. Hindi ngayong gabi, sabi niya sa wakas.
Ang pag-uusap na ito ay nangangailangan ng higit pa sa isang gabi. Tumango si Isabela. At sa pagtango na iyon ay may isang bagay na kahawig ng pagsuko, ngunit sa kaibuturan ay iba pa. Ito ang simula ng isang katapatan na matagal nang ipinagpaliban. Mayroon pa akong kailangang sabihin sa iyo, sabi ni Isabela. Muling umupo. Nagbago ang kanyang boses. Naging mas maingat. Isang bagay na dapat ko nang sinabi sa iyo matagal na. Naghintay si Rico. Ang foundation, ang iyong dibisyon ng social investment, isang paghinto na mabigat na parang bato. Alam ko na ang isa sa mga paaralan na pinondohan mo ay ang paaralan kung saan nagturo ang lola ng batang iyon. Ganap na hindi gumalaw si Rico. Paano mo nalaman? Dahil nang magsimula kang magsalita tungkol sa donasyong iyon mga taon na ang nakalipas, pinaimbestiga ko ang mga benepisyaryo. Ito ang paraan ko upang magkaroon ng impormasyon, upang maramdaman na mayroon akong kontrol sa mga bagay. Ibaba ni Isabela ang kanyang tingin. Nang makita ko ang apelidong Reyes sa mga record at pagkatapos ay nakita ko itong muli sa DOR report na dinala mo kay Mateo, alam kong ito ay iisang pamilya at hindi ko sinabi sa iyo ang anuman. Ang mundo ni Rico ay hindi gumuho ng nakikita. Ngunit sa loob ay may isang bagay na mahalaga ang muling nag-aayos sa masakit na bagal ng isang taong biglang nakakaintindi na ang mga pagkakataon ay hindi palaging mga pagkakataon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil kung alam mo hahanapin mo siya. At kung hahanapin mo siya, Isabela, hindi tinapos ni Isabela ang parirala, hindi na kailangan. Tumayo si Rico, naglakad patungo sa bintana kung saan siya naroon sandali bago at tinitigan ang lungsod mula sa itaas na may ekspresyon na hindi alam ni Isabela kung paano basahin, ngunit kahawig ng isang taong sa wakas ay nakita ang kumpletong landas na kanyang tinahak at nauunawaan kung saan siya dinala ng bawat desisyon. Kailangan ng babaeng iyon ng medical na paggamot para sa kanyang lola, Isabela, at susuportahan ko iyon. Hindi bilang isang kilos, hindi bilang kabayaran, dahil ito ang tama. Hindi nagprotesta si Isabela at sa katahimikan na iyon ay may natapos sa pagitan nila, hindi sa sigawan, hindi sa mga pagpuna, ngunit sa tahimik na pagtatapos ng kung ano ang natapos na ang ikot nito. Nang sumunod na araw, dumating si Lara sa hiyas ng Maynila nang walang alam sa kung ano ang nangyari sa penthouse. Sa ika-32 palapag, may dala siyang sulat sa kanyang bag na isinulat ni Lola Celi sa kamay ngayong umaga. Isang sulat para kay Don Ernesto. Ilang linya lamang. Nanginginig ang sulat kamay, ngunit puno ng init na walang sakit ang nakapagpatay. Hindi sinasadyang nabasa ni Lara ito habang inilalagay ito at ang mga salita ng kanyang lola ay naiwan sa isang lugar na hindi madaling makalimutan. Esteban, hindi tayo nagturo na umaasa na ang mga bunga ay babalik sa atin. Ngunit kapag bumalik sila, ang pasasalamat na nararamdaman ng isa ay walang pangalan sa anumang wika. Salamat sa pag-alala. Salamat sa pagpapakita sa aking ineng na ang kabutihang itinanim natin ay hindi nawawala, naglalakbay lamang. Pumasok si Lara sa butik at nakakita ng ibang kapaligiran kaysa sa mga nakaraang araw. Sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan nang may naturalidad na parang pagbabalik sa isang bagay na normal pagkatapos ng mga araw ng tensyon. Batiin siya ni Clara na may ekspresyon na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay hindi nagdadala ng bigat ng isang nagbabantay, kundi ng isang tao na naroroon lamang. Bandang tanghali, dumating si Don Ernesto. Sa pagkakataong ito hindi lamang sa hiyas ng Maynila kundi may isang envelope. Ibinigay niya ito kay Lara ng pribado sa maliit na silid sa likuran na may tahimik na pagdarasal para sa mga sandaling mahalaga. Ito ay para kay Lola Celi, sabi niya. Buksan mo kasama siya kung sa tingin mo ay maayos. Kinuha ni Lara ang envelope. Naramdaman niya ang bigat nito. Isang bagay na solido sa loob, iba't ibang mga papel. Nagsimula si Don Ernesto. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Pinutol siya niya ng mahinahon. Tanging isang bagay na hihilingin ko bilang kapalit. Kailangan kong payagan mong makilala ko si Celi, ng personal. Kapag handa na siya, at sa tingin mo ay tamang oras na. Napuno ng hindi sinasadya ang mahimata ni Lara. Bahagya niyang kinontrol ang mga ito. Hinihintay na niya kayo, sagot niya. Ngumiti si Don Ernesto. At sa ngiting iyon ay may mga dekada ng distansya. Sa wakas ay lumiliit upang magkasya sa isang maliit na silid na may mga dingding na puno ng tela at mamahaling amoy na biglang tila ganap na pangalawa. Nang hapon na iyon, nakaupo sa mesa ng kusina na siyang lahat sa buong buhay niya, binuksan ni Lara at si Lola Celi ang envelope ng magkasama. 3 dokumento ang nasa loob,
Ang una ay isang sulat ni Don Ernesto na isinulat sa kamay, mahaba, puno ng mga alaala ng isang silid-aralan na wala na, ng isang guro na nagpabago sa landas ng isang batang lalaki na piniling balewalain ng mundo. Binanggit nito ang eksaktong mga salita na sinabi sa kanya ni Lola Selly sa isang hapon ng ulan na hindi niya kailanman malilimutan. Ang pinagmulan ay hindi nagsusulat ng iyong katapusan. Ikaw ang nagsusulat nito sa bawat desisyon na ginagawa mo kapag walang nakatingin. Binanggit nito kung paano ang mga salitang iyon ang naging pundasyon ng lahat ng kanyang itinayo pagkatapos. Hinto si Lola Selly sa pagbabasa sa gitna, hindi dahil ayaw niyang magpatuloy, ngunit dahil pinipigilan siya ng mga luha na makita ang mga letra. Binasa ni Lara ng malakas ang iba pa. Ang pangalawang dokumento ay isang kumpirmasyon ng kumpletong medical coverage para kay Lola Selly sa St. Jude Medical Center nang walang bayad, walang limitasyon sa oras. Ang paggamot na kailangan niya, ang bago at ang susunod. Lahat ay sakop, personal na pinirmahan ni Don Ernesto, hindi institusyonal. Naglabas si Lola Selly ng tunog na hindi pag-iyak. Ito ay isang bagay na higit pa sa pag-iyak, ito ang tunog na ginagawa ng katawan kapag nagpapakawala ng isang bigat na matagal na nitong dinadala na nakalimutan na kung ano ang pakiramdam na wala ito. Niyakap siya ni Lara at umiyak din siya nang hindi na sinubukang pigilan sa pagkakataong ito, nang walang mga mekanismo ng pagpigil na binuo niya sa loob ng maraming taon upang mabuhay, nang may dangal sa isang mundo na bihirang maging madali para sa kanya. Umiyak nang magkasama ang dalawang babae sa maliit at puno ng lumang libro na kusina na may parehong tindi kung paano sila dating nagtiis ng magkasama dahil ganoon sila. Ang dinadala ng magkasama ay kasama ring pinapakawanan. Ang pangatlong dokumento, binasa ito ni Lara ng mag-isa nang si Lola Selly ay nakatulog na sa kanyang armchair na ang sulat ni Don Ernesto ay nakakapit pa rin sa kanyang mga daliri. Ito ay isang formal na panukala. Ang bagong posisyon na binanggit ni Don Ernesto, coordinator ng proyektong Artisan Collection ng Hiyas ng Maynila na may lahat ng kondisyon na inilarawan niya at isang linya sa dulo na binasa ni Lara ng 3 beses bago lubusang naabot ang kahulugan nito. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng isang taong nakakaunawa na ang tunay na halaga ng mga bagay ay hindi na sa presyo nito kundi sa kwento na dala nito. Ipinakita mo na nauunawaan mo ito ng higit sa sinuman. Dahan-dahang tupiin ni Lara ang dokumento, inilagay ito sa envelope at nanatiling nakaupo ng tahimik na nakikinig sa tahimik na paghinga ng kanyang lola. Sa labas ay nagsimulang umulan, isang mahinahon at tuloy-tuloy na ulan na tumatama sa mga bintana sa isang ritmo na minsan ay tila isang wika na ginagamit ng mundo kapag wala itong mas magandang sabihin kaysa sa ang mga bagay ay sa wakas na nagbabago. Ang hindi alam ni Lara ay nang hapon na iyon, si Mateo Reyes ay nakahanap ng isa pang bagay sa kanyang investigasyon, isang bagay na hindi bahagi ng hiniling sa kanya ni Rico na hanapin. Ngunit lumitaw tulad ng lumilitaw ang mahahalagang bagay, walang abiso, sa tamang oras, sa lugar kung saan walang sinuman ang nag-iisip na tumingin. Ito ay isang lumang dokumento, isang talaan mula sa maraming taon na ang nakalipas na naka-archive sa mga pampublikong record ng isang notaryo sa Quezon City na hindi na nagpapatupad. Isang dokumento na nag-uugnay sa pangalan ni Don Ernesto Reyes sa pangalan ng pamilya Reyes sa paraan na higit pa sa isang relasyon sa pagitan ng guro at estudyante. Binasa ito ni Mateo ng 2 beses upang matiyak na naiintindihan niya ang hawak niya. Pagkatapos ay tinawagan niya si Rico. "May nahanap ako," sabi niya nang sumagot si Rico. "Isang bagay tungkol kay Don Ernesto at sa pamilya ni Lara. Isang bagay na wala pa sa inyo ni isa sa inyo ang nakakaalam." "Ano ang nahanap mo?" "Mas gugustuhin kong ipakita sa iyo ng personal bukas." Ngunit Rodrigo, isang paghinto. Binabago nito ang buong kwento. Hindi lamang kay Lara, ang lahat. Tahimik si Rico ng isang sandali. May karapatan siyang malaman, sabi ni Mateo, kahit na binabago nito ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanyang sariling buhay. "Oo," kumpirmahin ni Mateo, "ngunit hindi ito dapat manggaling sa amin. Dapat itong manggaling kay Don Ernesto. Tanging siya ang makakapagsabi ng kumpletong kwento." Nakatanggap si Lara ng tawag mula kay Don Ernesto bandang tanghali. Ang kanyang boses ay iba, hindi mas kalmado, ngunit puno ng isang bagay na hindi agad na matukoy ni Lara, na para bang ginugol niya ang buong gabi sa paghahanda upang sabihin ang isang bagay na matagal na niyang hindi alam kung paano sisimulan. "Lara," sabi ni Don Ernesto,
Kailangan kong humingi ng isang mahalagang pabor, sabi ni Don Ernesto. Kailangan kong pumunta ka ngayon, kung maaari, at kailangan kong dalhin mo ang iyong lola. Naramdaman ni Lara ang paggalaw sa kanyang dibdib. Ang aking lola, Don Ernesto, hindi siya nasa kalagayan na, alam ko, ako ang pupunta at susunduin ko kayo kung papayagan niyo ako. Mayroon akong komportableng sasakyan at isang pinagkakatiwalaang tao na maaaring tumulong sa pangangailangan ng iyong lola. Isang maikling paghinto. Lara, ang kailangan kong sabihin sa inyo ay hindi na maaaring maghintay pa. Matagal na akong naghihintay sa tamang sandali at sa palagay ko ang tamang sandali ay ngayon. Tahimik si Lara ng isang sandali. Ito ay isang bagay na makakasakit sa kanya. Ito ay isang bagay na sa palagay ko, kailangan niyang marinig bago pa man kunin sa atin ng oras ang pagkakataong sabihin ito. Ang boses ni Don Ernesto ay bahagyang nanginginig, sapat lamang upang mapansin ito ni Lara. Iyan lang ang masasabi ko sa ngayon. Ang iba ay maiintindihan ninyo kapag magkakasama na tayo. Hindi nagprotesta si Lola Celi nang ipaliwanag ito ni Lara. Tinitigan lamang niya ang bintana na may ekspresyon na taglay niya kapag nagpoproseso ng mga bagay na higit pa sa mga salita. Pagkatapos ay tumango siya na may tahimik na pagkaantala ng isang taong nabuhay nang sapat upang malaman na ang ilang mga pinto, kapag sa wakas ay bumukas, ay kailangang pasukin ng walang pag-aalinlangan kung ano ang nasa kabilang dulo. Tulungan mo akong mag-ayos, sabi niya ng simple, at sa apat na salitang iyon ay mayroong isang dangal na ganap na kailangan ni Lara na lumingon ng kanyang ulo sa sandali upang hindi makita ng kanyang lola ang kanyang pagkurap ng malakas. Ang bahay ni Don Ernesto sa Quezon City ay sumalubong sa dalawang babae sa parehong katahimikan ng unang pagkakataon. Ang mga bougainvillea sa inner garden ay nagliliyab sa kanilang matingkad na kulay sa ilalim ng isang midday sun na nagpapaganda sa lahat na parang mas matingkad kaysa sa karaniwan, na parabang alam ng araw kung ano ang paparating at nais nitong maging karapat-dapat. Nakahanda silang salubungin ni Don Ernesto sa pasukan. Nang makita niya si Lola Celi na nakasandal sa kanyang kane, dahan-dahang tumatawid sa pintuan ng kanyang bahay, isang bagay sa kanyang mukha ang nagbago sa paraan na hindi kailanman malilimutan ni Lara. Hindi ito ang ekspresyon ng isang taong nakita ang isang tao pagkatapos ng mahabang panahon. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ang ekspresyon ng isang taong nakikita ang isang bagay na nawari ng husto na bumalik. Ang kanyang mga mata ay napuno bago pa man niya magawa ang anumang paraan upang maiwasan ito. Tinitigan siya ni Lola Celi at kahit na lumipas na ang mga dekada, kahit na ang payat na bata sa kanyang silid-aralan ay naging matandang lalaki na may eleganteng tindig, mayroon siyang kinilala agad sa kanya. Dahil ganyan gumagana ang alaala ng puso, hindi kailangang alalahanin ang mga detalye upang makilala ang esensya. Esteban, sabi ni Lola Celi, ang kanyang pangalan lamang, ngunit may init na pumuno sa buong pasukan na parabang ito ay liwanag. Naglakad si Don Ernesto patungo sa kanya na may mga hakbang na sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Lara ay hindi nagdadala ng bigat ng autoridad o ng mga taon. Naglakad siya tulad ng paglalakad ng isang taong sa wakas ay maaaring magpababa ng isang bagay na matagal na niyang hinawakan. Bahagyang yumuko siya sa harap ni Lola Celi at kinuha ang kanyang kamay sa pagitan ng kanya. Maestra, sabi niya sa isang boses na nabali sa iisang salitang iyon sa paraan na bumali sa katahimikan ng bahay sa libu-libong piraso. Hindi sinubukan ni Lara na pigilan ang mga luha, walang saysay na gawin ito. Umupo sila sa sala ng mga libro, ang parehong isa kung saan ilang araw na ang nakalipas ay nagkaroon ng kanilang unang tunay na pag-uusap si Don Ernesto at Lara. Sa pagkakataong ito ay may mga sariwang bulaklak sa mesa at isang pitsel ng tubig at mga basong kristal na walang sinuman ang hinawakan dahil walang sinuman ang nag-isip na mauuhaw. Umupo si Don Ernesto sa harap ng dalawang babae, pinagsama ang kanyang mga kamay at nagsimula. Nagsalita siya sa loob ng halos isang oras. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagkabata sa isang baryo, kung saan ang kahirapan ay hindi isang kalagayan, ngunit ang hangin na nilalang mula pa ng ipanganak ang isa. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang single mother, na nagtatrabaho sa kung ano ang kaya niya upang hindi siya huminto sa pag-aaral. Kung paanong dumating siya sa silid-aralan ni Lola Celi sa loob ng isang taon na naramdamang hindi nakikita ng mundo. At kung paanong ang gurong iyon ang unang tao sa kanyang buhay na tiningnan siya ng diretso sa mga mata at sinabing ang nasa loob niya ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na mabibili ng pera.
Nakinig si Lola Celi na may mga kamay sa kanyang kandungan at maliwanag ang mga mata. Nang umalis ako sa baryo, na iyon noong ako ay bata pa, patuloy ni Don Ernesto, umalis ako nang hindi nag-iisa. Umalis ako kasama ang tanging tao na sa sandaling iyon ay aking pamilya, bukod sa aking ina, ang aking nakababatang kapatid na lalaki, Aurelio. Bahagyang tumiklop ang kilay ni Lara. Si Aurelio ay mas bata sa akin ng ilang taon. Siya ay tahimik, mahilig mag-aral, ganap na iba sa akin sa ugali, ngunit pareho sa pagiging determinado. Nang sinimulan kong itayo ang aking negosyo, kinuha niya ang kanyang sariling landas, naging doktor siya, isang pambihirang doktor na inialay ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa mga komunidad na may kaunting mapagkukunan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Tinitigan ni Don Ernesto si Lola Celi. Ang hindi mo alam, maestra, sabi niya, ay si Aurelio ay dumaan din sa iyong silid-aralan 1 taon pagkatapos ko. Marahil ay hindi mo na siya naaalala dahil siya ay ibang-iba sa akin. Mas diskreto, ngunit perpekto niyang naaalala ka. Nagsasalita siya tungkol sa iyo nang may paggalang na iilan lamang ang mayroon para sa sinumang tao. Isinara ni Lola Celi ang kanyang mga mata sandali. At maraming taon na ang nakalipas, patuloy ni Don Ernesto na may pinakaingat na boses na narinig ni Lara. Si Aurelio ay nakakilala ng isang batang babae sa isa sa mga komunidad kung saan siya nagtrabaho bilang voluntaryong doktor. Isang batang babae na may bagong silang na sanggol, nag-iisa, na dumating mula sa lungsod na tumatakas sa isang sitwasyon na nag-iwan sa kanya ng wala. Nagbago ang hangin sa sala, naramdaman ni Lara ang isang bagay na umaakyat mula sa gitna ng kanyang dibdib patungo sa lalamunan. Tinulungan siya ni Aurelio una bilang doktor, pagkatapos bilang kaibigan, pagkatapos bilang isang bagay pa. Tinitigan ni Don Ernesto si Lara ng diretsyo. Ang batang babae ay nagngangalang Rosa. Tumigil ang mundo. Rosa, ulit ni Lola Celi sa isang bulong na halos walang tunog. Ang kapatid ko, si Aurelio, at si Rosa ay nagtayo ng isang buhay ng magkasama sa komunidad na iyon. Patuloy ni Don Ernesto na may mga mata na basa, ngunit matatag ang boses. Nagpakasal sila ng tahimik, walang pagdiriwang, nang walang sinuman sa lungsod ang nakakaalam. Ayaw niyang bumalik, natatakot siya. Sinabi niyang may mga taong hindi mapapatawad siya sa pagkaligtas. Hindi makagalaw si Lara, hindi makapagsalita, tanging makapakinig lamang habang ang buong universo ay muling nag-aayos sa kanyang paligid. Pumanaw si Aurelio, ilang taon na ang nakalipas. Isang sakit na mabilis dumating at walang oras upang maghanda. Ibaba ni Don Ernesto ang kanyang tingin sandali. Bago siya pumanaw ay iniabot niya sa akin ang isang dokumento, isang marriage certificate, at isang bagay pa. Itinuro niya ang envelope sa mesa. Humingi siya ng paumanhin na ibigay ito sa pamilya ni Rosa, sa kanyang anak na babae, sa iyo, Lara. Nanginginig ang mga kamay ni Lara nang kunin niya ang envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan. 2 dokumento at isang larawan ang nasa loob. Ang larawan ay ng isang matandang babae at lalaki na magkasamang nakaupo sa pasukan ng isang simpleng bahay na napapalibutan ng mga puno. Ang babae ay nakatingin sa kamera na may ngiti na kinilala ni Lara bago pa man niya maintindihan kung bakit niya ito kinikilala. Ito ang parehong ngiti na nakikita niya tuwing umaga sa salamin, ang parehong mga mata, ang parehong paraan ng bahagyang pagyuko ng ulo. Ito ang kanyang ina, buhay, mas matanda, nakangiti. Pumanaw si Rosa 2 taon pagkatapos ni Aurelio, sabi ni Don Ernesto ng mahinahon. Hindi dahil sa sakit, ngunit dahil sa tahimik na pagkapagod na minsan ay dumarating kapag ang puso ay masyadong matagal nang nagdadala. Isang paghinto, ngunit nabuhay siya. Nabuhay si Lara ng may dangal, may pagmamahal, napapalibutan ng mga taong nagpapahalaga sa kanya. Hindi siya namatay ng mag-isa o natatakot, namatay siya ng payapa. Naglabas si Lola Celi ng tunog na hindi pag-iyak at hindi rin pagpapakawala, ngunit pareho sa parehong oras, na pinagsama sa isang bagay na walang pangalan sa anumang wika dahil tanging ang mga taong naghintay sa loob ng mga dekada para sa isang sagot na hindi na nila inaasahang matatanggap ang nakakaalam nito. Niyakap siya ni Lara at pareho silang umiyak nang hindi na sinubukang pigilan sa pagkakataong ito, hindi sa pag-iyak ng sakit, kundi sa ibang pag-iyak na dumarating kapag ang isang sugat na inakala mong hindi kailanman gagaling ay sa wakas. Pagkatapos ng lahat ng oras sa mundo ay nakakahanap ng pagtatapos. Pinanood sila ni Don Ernesto ng tahimik na pinagsama ang kanyang mga kamay at ipinikit ang kanyang mga mata.
tulad ng isang taong tumutupad sa isang pangako na taon na ang nakalipas, ang pinakatotoong bigat ng kanyang buhay. Nang humupa na ang pag-iyak, binuksan ni Lara ang pangalawang dokumento mula sa envelope. Ito ay isang sulat na isinulat ng kanyang ina na may petsa bago siya namatay na nakadirekta sa kanya. Binasa niya ito ng tahimik dahil may mga salitang pag-aari lamang sa espasyo sa pagitan ng ina at anak na babae, at ang espasyong iyon ay sagrado kahit na ang isa sa kanila ay wala na. Nang matapos siya, dahan-dahan niyang tupiin ang liham at inilagay ito laban sa kanyang dibdib. Ang pangatlong dokumento? Tanong niya sa isang boses na tunog bago, na para bang sa pagpapakawala ng napakaraming bigat kahit ang boses ay nakahanap ng ibang tono. Ito ay isang talaan ng isang account, sabi ni Don Ernesto. Si Aurelio ay nag-ipon sa buong buhay niya sa intensyon na isang araw ay umabot ito sa iyo. Hindi ito isang kayamanan, ngunit sapat upang magsimula ng isang bagay. Upang magkaroon ng mga mapagkukunan ang proyekto ng butik, upang magkaroon ng lahat ng kailangan ni Lola Selly, upang sa unang pagkakataon ay magkaroon ka ng matatag na sahig sa ilalim ng iyong mga paa nang hindi mo kailangang hilingin sa sinuman. Tinitigan siya ni Lara. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang nagtago ng lahat ng ito? Dahil alam ni Aurelio na may utang ako sa pamilya ng kanyang guro. Sagot ni Don Ernesto ng simple. At dahil nagtiwala siya na alam ko ang tamang oras upang ibigay ito, isang paghinto. At paano mo nalaman na ang tamang oras ay ngayon? Tinitigan siya ni Don Ernesto sa katinuan na mayroong isang babaeng nag-isip ng matagal tungkol sa isang sagot. Dahil pumasok ka upang magtrabaho sa aking butik, dahil sumagot ka sa Pranses, nang ang lahat ay nagsasabi sa iyo na manahimik, dahil ipinakita mo na si Carmen Reyes ay nagpalaki ng eksaktong babae na nais sana nina Aurelio at Rosa na maging anak nila. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Ang tamang sandali ay hindi ako ang pumili, Lara. Ikaw ang pumili sa bawat desisyon na ginawa mo kapag walang nakatingin. Ang mga salita ni Lola Selly, ang parehong mga salita, ay naglalakbay mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa nang hindi nawawala ni isang gramo ng kanilang katotohanan. Tinitigan ni Lara ang kanyang lola. Tinitingnan siya ni Lola Selly na may ekspresyon na taglay niya kapag hindi na kailangang magsalita dahil lahat ay nasabi na. At sa sala, na puno ng lumang libro at bougainvillea, sa labas at ang mainit na katahimikan ng Quezon City na bumabalot sa lahat, ang tatlong taong dumating sa magkakaibang mga landas sa parehong punto ng kwento ay nanatiling magkasama nang walang pangangailangang lumipat sa ibang lugar. Dahil minsan ang lugar kung saan nagtatagpo ang lahat ay eksaktong lugar kung nasaan ka dapat palagi. Ang hindi alam ng sino man sa bahay na iyon ay sa labas, sa lungsod na nagpapatuloy sa kanyang kurso na may karaniwang kawalang interes nito, may gumagalaw pang iba. Nakatanggap si Mateo ng tawag sa hapon mula sa isang source sa mga bilog ng negosyo sa Polanco. Isang source na nag-uulat sa kanya na tinawag ni Isabela de Leon ang kanyang mga abogado na naghahanda siya ng isang bagay na ang kwento sa pagitan niya at ni Rico ay umaabot sa isang punto kung saan ang mga desisyon ay hindi na maaaring ipagpaliban at na si Rico sa kanyang bahagi ay gumawa ng isang desisyon ngayong umaga na magbabago hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa hinaharap ng hiyas ng Maynila at ng lahat ng taong konektado dito. Isang desisyon na hindi pa alam ni Lara, ngunit bukas, kapag muling sumikat ang araw sa lungsod ay babaguhin nito ang lahat. May mga katapusan na hindi katulad ng mga katapusan. Hindi sila dumarating na may ingay o may dagundong ng mga bagay na inanunsyo mula sa malayo. Dumarating sila ng dahan-dahan, na may parehong katahimikan kung paano dumarating ang bukang liwayway, hindi humihingi ng pahintulot, hindi nangangailangan ng palakpakan, basta nangyayari sa ganoong likas na hindi maiiwasan na ang kung ano ang dapat palaging. At kapag kinilala mo sila, kapag naintindihan mo na nakatayo ka eksakto sa pasukan sa pagitan ng kung ano ang dating at kung ano ang magiging, ang tanging magagawa mo ay huminga ng malalim at gawin ang hakbang. Ginawa ni Lara ang hakbang na iyon sa isang ordinaryong umaga. Sa ilalim ng isang ganap na malinaw na kalangitan na may isang sulat mula sa kanyang ina na nakakapit sa kanyang puso at ang pangalan ni Lola Selly na nakatato sa bawat desisyon na ginawa niya mula nang kaya niyang gumawa ng mga desisyon. Dumating si Rico de Leon sa hiyas ng Maynila bago ito magbukas. Nakita siya ni Lara mula sa loob sa pamamagitan ng salamin ng vitrine habang tinatapos niya ang paghahanda ng butik para sa araw. Nag-iisa siya, nakatayo sa bangketa
Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa at ang tindig ng isang taong gumawa ng desisyon at hindi na nagmamadali dahil alam niyang ito ang tama. Binuksan ni Lara ang pinto. Tinitigan nila ang isa't isa sandali sa katahimikan. Sa labas, ang baryo ng Forbes Park ay nagsisimula sa kanyang pang-araw-araw na gawain na may tahimik na enerhiya ng mga unang oras kapag ang lungsod ay hindi pa umaabot sa pinakamataas na bilis at ang lahat ay tila bahagyang mas makatao kaysa sa karaniwan. Mayroon ka bang sandali? Tanong ni Rico. Marami ako, sagot ni Lara. Pumasok sila. Hindi binuksan ni Lara ang lahat ng ilaw, tanging ang mga nasa gitnang lugar at ang espasyo ay nanatili sa malambot na pag-iilaw na nagpabago sa hiyas ng Maynila na parang isang lugar na iba sa mga oras ng trabaho. Mas tapat, hindi gaanong kalkulado. Umupo sila sa mga armchair, sa lugar ng reception, magkaharap. Walang mesa ng negosasyon. Walang mga desk. Walang istruktura na ginagamit ng mga tao upang panatilihin ang distansya kapag ang pagiging malapit ay nakakatakot. Naghiwalay na kami ni Isabela, sabi ni Rico ng direkta. Walang drama na may pagiging simple ng mga bagay kapag ito ay naproseso na nangganap bago sabihin. Ito ay desisyon naming dalawa. Matagal bago dumating, ngunit nang dumating ito ay tapat. At minsan ang tapat ay mas masakit kaysa sa inaakala mo, kahit na mas mahal kaysa sa inaasahan mo. Nakinig si Lara nang hindi pumapatid. Hindi ko ito ikinuwento sa iyo upang makaramdam ka ng isang bagay partikular, patuloy ni Rico. Paparating ako dahil mayroon pa akong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na matagal kong pinagdesisyonan, ngunit napagdesisyonan na, makinig ako. Kinuha ni Rico ang isang dokumento mula sa kanyang sako, sa loob. Inilagay niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Nakausap ko si Don Ernesto, sabi niya. Mahabang tapat na pag-uusap, ng uri na dapat nating gawin ng mas madalas at karaniwang iniiwasan dahil hindi komportable. Isang maikling paghinto. Nagpasya akong umatras sa proseso ng pagkuha ng hiyas ng Maynila. Tinitigan siya ni Lara na tunay na nagulat. Dapat pumili si Don Ernesto kung sino ang kanyang ibibigay ang itinayo niya sa kanyang buhay at hindi ako ang tamang tao upang tanggapin ito. Tinitigan ni Rico ang dokumento. Ang kaya kong gawin, ang gusto kong gawin, ay suportahan ang proyekto ng mga artisan collection sa ibang paraan, hindi bilang may-ari, bilang partner, bilang isang taong naglalagay ng mga mapagkukunan sa serbisyo ng isang pananaw na hindi kanya ngunit karapat-dapat suportahan. Bakit? Ang tanong ni Lara ay direkta at alam niya iyon. Hindi ito tanong ng kawalang tiwala. Ito ang tanong ng isang taong kailangang maunawaan ang tunay na mga dahilan bago tanggapin ang anumang bagay. Tinitigan siya ni Rico ng bagong katapatan na itinayo niya sa mga nakaraang araw, bato sa bato, sa ibabaw ng mga guho ng isang bersyon ng kanyang sarili na hindi na niya kilala bilang kanya. Dahil masyadong mahaba ang pagtatayo ng mga bagay na nagpapahanga sa tamang tao nang hindi tinatanong kung sulit ba talaga ang mga ito, isang paghinto. At ikaw, sa isang hapon sa isang butik na may 2 parirala sa Pranses at isang dangal na hindi ko hiniram sa sinuman, ay nagpaalala sa akin na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng halaga at pagkakaroon ng presyo. Alam ko ang pagkakaibang iyon noong ako ay bata pa. Nawala ko ito sa daan. Hinawakan ng kanyang mga mata ang kanya. Gusto kong bawiin iyon at ang proyektong ito ang tila tamang lugar upang magsimula. Tinitigan ni Lara ang dokumento sa mesa. Naisip niya si Lola Celi sa mga umaga ng kanyang pagkabata na nag-aaral ng Pranses sa pagitan ng mga lumang libro at ang amoy ng kape, ang lahat ng mga taon ng pagdadala ng mga numero na hindi sapat, ang sulat ng kanyang ina na nakakapit sa kanyang dibdib, kung saan umiiyak si Esteban sa harap ng kanyang lola na may pasasalamat ng mga dekada na sa wakas ay napakawalan. Si Mateo na naghahanap ng katotohanan dahil naniniwala siyang mahalaga ang katotohanan. Si Clara na pumipili ng katapatan sa sandaling ito ay mahalaga. Lahat ng hindi nakikitang mga hibla na nangangailangan ng eksaktong landas na ito upang maghanap. Sige, sabi ni Lara at inabot ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Rico at sa pagpisil ng kamay na iyon ay mayroong isang kasunduan na higit pa sa anumang dokumento. Ito ang tahimik na kasunduan ng 2 taong dumating sa parehong punto sa pamamagitan ng ganap na magkakaibang mga landas at nagpasya, bawat isa mula sa kanyang sariling kuwento, na ang susunod na bahagi ay lalakbayin nila sa ibang paraan. Ilang linggo pagkatapos, ang hiyas ng Maynila ay nagumpisa ng iba. Hindi sa istruktura nito, hindi sa mga vitrine,
na marmol o sa mga salamin na ginto, ngunit sa isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman mula sa sandaling pumasok ang isa sa pinto, isang kakaibang enerhiya, mas buhay, mas tapat, na para bang isang bahay na matagal nang walang tao ay muling nagkaroon ng mga taong tunay na nakatira dito. Ang koleksyon ng mga artisan ay inilagay sa kanang bahagi ng butik sa isang espasyo na muling idinisenyo ni Don Ernesto na may parehong kagandahan ng dati ngunit may bagong init. Ang mga piraso ay nakasabit na may parehong dangal tulad ng anumang iba pang koleksyon sa tindahan, ngunit ang bawat isa ay may maliit na card na may pangalan ng artisan na lumikha nito, ang kanyang lugar ng pinagmulan at isang maikling linya tungkol sa kanyang kuwento. Hindi ito kawanggawa na nagbabalat kayo bilang fashion. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay ay napakalaki at agad na napapansin. Inorganisa ni Lara ang lahat nang may katumpakan na nagulat kahit sa mga nakakakilala na sa kanya ng mabuti. Bumibisita siya sa mga workshop, nakikinig sa mga artisan, nauunawaan ang kanilang mga proseso bago magsalita tungkol sa mga numero. Dala niya ang kanyang maliit na notebook sa lahat ng dako, ang parehong isa kung saan dati siyang nagsusulat ng mga kasabihan ni Lola Selly at ngayon ay pinupuno din niya ang mga pahina nito ng mga pangalan, materyales, pamamaraan, mga pangarap na ang mga taong may malaking talento ay itinago sa mga aparador dahil walang nag-alok sa kanila ng disenteng showcase. Si Clara Paredes, na ginugol ang mga taon sa pagiging tapat sa pera kaysa sa mga tao, ay nakahanap sa bagong kabanata na ito ng Hiyas ng Maynila ng isang bagay na hindi inaasahang makita. Tunay na pagmamalaki para sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ang mababaw na pagmamalaki ng pagkakaugnay sa mamahaling brand, ngunit ang isa pa, ang nagmumula kapag ikaw ay bahagi ng isang bagay na mahalaga. Si Mateo ay nagpatuloy sa pagtatrabaho kay Rico, ngunit ang kanyang tungkulin ay natural na nagbago patungo sa isang bagay na mas katulad ng kung ano ang palagi niyang gustong maging isang taong gumagamit ng kanyang kakayahan sa pag-iimbestiga at pag-uulat upang magkuwento ng mga kuwento na karapat-dapat na ikuwento. Ang kuwento ng Artisan Collection, ang una niyang isinulat na may buong pangalan at nang walang sinuman ang humihiling sa kanya na palambutin ang anumang bagay. Nailathala ito sa tatlong magkakaibang media. Ang lahat ng tatlo ay inilagay ito sa pabalat. Si Don Ernesto ay mas madalas bumibisita sa Hiyas ng Maynila kaysa dati, hindi na bilang supervisor, kundi bilang kung ano talaga siya ang tagapagtatag ng isang bagay na nakaligtas sa oras upang mahanap ang pinakamahusay na bersyon nito. Dumating siya, naglakad ng dahan-dahan sa mga pasilyo, pinagmamasdan ang mga bagong piraso na may atensyon ng isang taong nakakaalam kung paano makilala ang tunay na halaga ng mga bagay at minsan ay huminto sa harap ng isang card na may pangalan ng isang artisan at binasa ng tahimik na may ekspresyon na natutunan ni Lara. Ito ang ekspresyon ng isang taong nakikita ang pagkatupad ng isang bagay na itinanim niya bago pa man niya alam na itinatanim niya ito. Isang gabi, ilang linggo pagkatapos na mahanap ng lahat ang lugar nito, si Lara ay nakaupo sa mesa ng kusina ng kanilang bahay kasama si Lola Selly. Ang parehong mesa, ang parehong maliit at puno ng libro na kusina, ang parehong amoy ng cinnamon na nagsalubong sa kanya sa lahat ng oras kapag umuwi siya. Ngunit ang lahat ay iba, hindi sa nakikita, kundi sa nararamdaman sa loob. Nagsimula na si Lola Selly sa kanyang bagong paggamot at ang mga doktor ay nagsasalita ng may optimismo na wala noong mga nakaraang linggo. Mas malakas siya. Muli siyang nagbabasa ng malakas sa hapon. Muli siyang nagbigkas ng mga taludtod sa Pranses habang naghahanda sila ng hapunan tulad noong bata pa si Lara at ang mundo ay kasya sa buong kusinang iyon. Lola, sabi ni Lara na tinitingnan ang kanyang tasa ng tsaa. Sa tingin mo ba alam ni Mama na magiging maayos ang lahat? Nag-isip sandali si Lola Selly. Sa tingin ko alam ng iyong ina na ikaw ang magpapahintay, na maging maayos ang lahat, sagot niya. May pagkakaiba. Ngumiti si Lara sa kanyang sulat. Nagpatuloy sa mahinang boses. Sinasabi niya na tinuruan kanya ng Pranses upang hindi ka kailanman makaramdam ng pagiging maliit sa anumang lugar sa mundo. Na ang isang wikang mahusay na sinasalita ay nagbubukas ng mga pinto, ngunit ang dangal kung saan ka pumapasok sa mga pintuan na iyon ay ang tunay na mahalaga. Tumango si Lola Selly ng dahan-dahan. Ang parehong itinuro ko sa iyo, ang parehong itinuro mo sa akin. Isang mainit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Sa labas, ang baryo ay ginagawa ang karaniwang mga ingay. Mga boses,
malalayong musika, ang tunog ng ordinaryong buhay na nagpapatuloy sa sarili nitong kurso, anuman ang mangyari sa loob ng mga pinto. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Sabi ni Lola Selly na may kislap sa mata na walang sakit ang nakapagpatay. Na ang lahat ng nangyari mula noong hapon na iyon sa butik hanggang ngayon ay isang landas na nakaplano na, hindi dahil ang kapalaran ay hindi maiiwasan, ngunit dahil kinuha mo ang bawat tamang desisyon sa bawat mahirap na sandali. At iyan, aking ineng, ang tanging mahika na umiiral sa mundong ito. Naisip ni Lara ang hapon sa hiyas ng Maynila, si Isabela, na nagsasalita sa Pranses na may katiyakan ng isang taong naniniwala na ang wika ay isang panangga sa katahimikan na pinili niya bago sumagot. Sa boses ng kanyang lola, na umaalingaw-ngaw sa isang panloob na lugar na walang paghamak ang nakarating, sumagot mula sa lakas, palagi mula sa lakas. At si Rodrigo? Tanong ni Lola Selly, na may kalkuladong inosensya ng mga matatanda na alam ng eksakto kung ano ang kanilang tinatanong. Halos tumawa si Lara. Lola, nagtatanong lang ako. Siya ay isang tao na natututong maging mas mahusay, sagot ni Lara ng may katapatan. At iyon, na nagmumula sa kanyang pinanggalingan, ay hindi maliit na bagay. Tumango si Lola Selly na may ngiti na nagsasabi ng higit pa kaysa sa ipinahayag ng kanyang mga salita. Ang kabutihang itinanim natin ay hindi nawawala, sabi niya ng mahinahon. Naglalakbay lamang. Ang mga salitang isinulat niya sa sulat na iyon para kay Don Ernesto. Buhay, totoo, naglalakbay pabalik. Ang unang opisyal na pagtatanghal ng Artisan Collection ng Hiyas ng Maynila ay naganap sa isang espesyal na hapon. Ang espasyo ay puno hindi lamang ng mga karaniwang client ng butik, kundi pati na rin ng mga taong dumating dahil sa kwento na isinulat ni Mateo. Mga batang designer, mga artisan, mula sa iba't ibang rehiyon na sa unang pagkakataon ay nakita ang kanilang trabaho sa isang vitrine sa Polanco. Mga mamamahayag, mga taong mausisa na nakabasa tungkol sa isang tindera na sumagot sa Pranses at hindi mapigilang sundan ang kwento. Nagsalita si Lara sa harap ng lahat. Hindi sa inihandang talumpati na iminungkahi ni Clara, kundi sa kanyang sariling mga salita, sa Latino-Spanish, na mainit at direkta na wika ng kanyang barangay, ng kanyang lola, ng kanyang katotohanan. Nagsalita siya tungkol sa mga artisan, tungkol sa kanilang mga kamay at kanilang mga kwento, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng halaga sa isang bagay na piniling baliwalain ng mundo para sa kaginhawaan, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo at halaga, sa pagitan ng anyo at esensya, sa pagitan ng kapangyarihang ginagamit sa iba at ang kapangyarihang itinayo mula sa loob. Nagsalita siya nang hindi binabanggit si Isabela, nang hindi binabanggit ang paghamak, nang hindi binabanggit ang Pranses, hindi kailangan. Alam ng lahat na naroon ang kwento at ang katotohanan na hindi ito ginamit ni Lara para sa kanyang sariling pakinabang, na hindi niya ginawang palabas ang kanyang sakit, ay nagsabi ng higit pa tungkol sa kung sino siya kaysa sa anumang talumpati na maaari niyang ihanda. Nang matapos siya, ang palakpak na pumuno sa hiyas ng Maynila ay hindi ang magalang na palakpak ng mga fashion event. Ito ang palakpak ng mga taong kumikilala sa isang bagay na totoo kapag nakita nila ito. Si Don Ernesto, nakatayo sa tabi ng pader sa likuran, ay pumalakpak nang nakapikit ang mga mata at may ngiti na parehong pagpupugay sa guro na humubog sa kanya at isang pangako na natupad sa isang kapatid na wala na. Si Lola Selly, nakaupo sa unang hanay sa isang upuan na sadyang inilagay ni Lara para sa kanya, ay pumalakpak gamit ang kanyang marupok na mga kamay at buong puso na may ekspresyon ng mga ina at lola kapag nakikita nila ang isang tao sa kanilang dugo na nagiging eksakto kung ano ang palagi nilang alam na maaari niyang maging. Si Rodrigo, nakatayo malapit sa pasukan, ay hindi agad pumalakpak, tinitingnan lang siya. At sa kanyang tingin ay mayroong isang bagay na hindi na kailangan ng pagsasalin sa anumang wika. Nang matapos ang presentasyon at ang butik ay unti-unting naging walang tao, naiwan si Lara ng mag-isa sandali sa espasyo ng Artisan Collection. Pinatay niya ang ilang ilaw, sinuri kung ang lahat ay nasa lugar nito, huminto sa harap ng isang piraso, isang maliit na bag na gawa sa hand-tooled leather ng isang artisan mula sa Bicol na tumagal ng mga linggo upang matapos. Ang card, sa tabi nito ay nagsabi ng kanyang pangalan, ang kanyang pinagmulan at isang linya na isinulat ng artisan, mismo nang hilingin ito ni Lara sa kanya. Ginagawa ko ito dahil itinuro sa akin ng aking lola na ang mga kamay na lumilikha ay hindi kailangang humingi ng pahintulot upang umiral.
Ngumiti si Lara, pinatay ang huling ilaw at lumabas sa kalye kung saan ang lungsod ng Maynila ay sumalubong sa kanya sa tuloy-tuloy na ingay nito at mga ilaw at ang tanging amoy nito ng urban night na sa kanya ay palaging tila hindi maipaliwanag kung bakit ang pinakatapat na amoy sa mundo. Naglakad siya patungo sa LRT na nakataas ang ulo, tulad ng dati, tulad mula sa simula. Tulad ng batang nag-aral ng Pranses sa isang maliit at puno ng libro na kusina, natutunan niyang maglakad mula pa bago niya alam na isang araw ang hakbang na iyon, ang tindig na iyon, ang tahimik at hindi mapapatawad na dangal ay magbabago hindi lamang ng kanyang sariling kwento, kundi pati na rin ng lahat ng taong nagkaroon ng kapalaran na magtagpo sa kanyang landas. Dahil may isang wika na walang butik ang maaaring magbenta o anumang kayabangan ang maaaring bumili. Ito ay tinatawag na dangal. At si Lara Reyes ay nagsasalita nito nang may perpektong katatasan mula pa sa simula.